na kita kanina. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin nadadala, Darwin. Munti ka nang matikot noon. Mabuti nilang pinaimbestigahan ko. Paano kung hindi ako kumilos? Tapos eto ka na naman. Iba na naman ang babae mo. At ginamit mo na naman akong sangkalan para makawala ka. Chubbs naman ang sungit mo. Meron ka ba ngayon? Hindi pa naman 20 ng buwan He, wag mong nililigaw ang usapan. Kailan ka ba titigil dyan sa pambababae mo? Kasi, lagi ako ang napiperwisyo. Aba, labas na to sa job description ko bilang sekretara mo Ginagawa mo akong yaya. Seriously, Yats. Humanap ka ng babaeng siseryosohin mo. Hindi ka na bata para maglaro. 30 anyos ka na. Marami namang matino dyan. Kapag pinansin ako ng first love ko, promise, magsiseryoso na ako. Siya lang naman ang hinihintay ko Sino ba kasi ang first love mo? Lagi mong bukang bibigyan. Hindi mo naman pinapakilala. Secret? Nandyan lang siya sa tabi-tabi. Halika na sa loob. Dito ka na matulog ngayong gabi Tabi tayo. Wala akong kayakap Oy, tao ako hindi unan Same size lang kami. Have you ever been in love with your best friend? Paano kung sa isang iglap bigla siyang mawala nang hindi mo nasasabi ang tunay mong nararamdaman? Anong gagawin mo? Magandang pag-usapan ito, diba? Ilagay niyo na sa comment section ang sarili niyong karanasan at babasahin namin ito. Dear Aswang Diaries and Madam Venus, alas 11 pasado ng Lunes nang may mapakinggan akong kwento mula sa inyong YouTube channel. Mula noon ay naging avid listener niyo na ako. Kaya naman naisipan ko na ipadala ang sarili kong karanasan sa pag-ibig at aswang. You may call me Charm, short for Charmaine. Nagtatrabaho bilang sekretary ng best friend ko at kababata kong si Darwin. Growing up, lumaki siyang macho, gwapo at lapitin ng mga babae kaya naman, ayun, naging babaero ang loko. Abang ako naman, pangarap na mapansin ni Lucian, ang aking ideal man at kaibigan ni Darwin. Hanggang isang trahedya na may kasamang kababalaghan ang nangyari sa akin na nagpabago ng buhay ko. Good morning, sir. May meeting po kayo na 9 o'clock with Mr. Lee. Then you will meet the executives at 11 a.m. Tapos may... Kailan yung inspection natin sa pabrika? Mamaya po ng alas 2 ng hapon. Wala akong dinner meeting na nakaschedule? Wala po. Sakto. May kikitain akong babae mamaya, Chubbs. Sexy, palong-palo. Tumawag pala si Mr. Sanchez. Nagtatanong siya kung libre ka daw mamayang gabi para maipresent yung business proposal sa'yo. I'll schedule the meeting later at 6 p.m. Uy! Pansinin mo naman ako! Kanino ba? Dun sa Alana na yon? Paano mo nalaman? Alana Silverio, 35 years old, transgender, kilala na tambay sa mga bar sa city, nakikipagkita sa iba't ibang lalaki 4 times a week, recently diagnosed with HIV, here's her info and her medical records. Galing yan sa private investigator mismo. HIV? Sasabihin ko na lang kay Mr. Sanchez na bukas ko na lang schedule ang meeting nyo dahil busy ka mamaya. Hindi na. Tuloy ang meeting mamaya. Tawagan mo si Alana. Sabihin mo cancel ang date namin. Tapos, huwag mong kakalimutan na magpakilala na girlfriend ko, Oh! Akala ko ba mas importante ang date mo? Go, labas lang. Dumampot ka lang ng kung sino-sino dyan. Ngayon, kapag nagkasakit ka, wag kang lalapit sa akin at hihingi ng tulong. I swear, Darwin James, friendship over tayo kapag hindi ka tumino. Chubbs! Health is wealth. Priorities, okay? Mas importante ang trabaho kaysa date. Huwag ka na magalit, please. Ikaw kasi ang tigas ng ulo mo. Ayaw makinig. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa'yo. Daig ko pa may alak sa dami ng konsumisyon sa'yo. Ito talaga si Sir, huwag mong inisin. Sige ka, layasan ka niyon. Sorry na, Chubbs. Huwag ka na magalit. Huwag mo akong iiwan, At saka bakit ka ba Chubbs ng Chubbs sa kanya? Ang ganda-ganda ng Charmaine
mas cute kapag Chubbs ang tawag ko sa kanya, oh. Bagay dito sa Aray ko! cute niyang bilbil. Huwag mong pigain yung bilbil ko. Iniipon ko yung galing sa 2 buffet. Charming daw ako mula pa ng pinanganak, sabi ni nanay, kaya Charm o Charmaine ang pangalan ko. Pero para sa best friend ko na si Darwin, ako si Chubbs. Short for chubby. And yes, dahil chubby naman talaga ako. Hindi po ako tulad ng ibang babae dyan na may 36, 24, 36 na katawan. Hindi rin naman ako obese, pero malapad ako. 68 kilos ang timbang ko to be exact. Tirador ng kaning lamig, buffet, at kahit anong anli dyan. May bilbil sa tiyan pero hindi naman grabe na mukhang kabuanan ko na. Flat pa rin naman kahit papaano habang ang mga braso at hita ko pwedeng pambambo sa mga magnanakaw. Yung tipong kapag inuntog ko sila sa braso at bilbil ko, tsak hilo sila. Kahit na ganito yung katawan ko, di ko tinatawag ang sarili ko na mataba. Plus size lang or voluptuous. Pero kung may something na confident ako for myself, yun ay maganda ko. Lumaki ako sa paniniwala sa isang Bible verse sa Psalm chapter 139 verse 14 na I am fearfully and wonderfully made. Salamat din at nabahira ng dugo ko ng Spanish beauty ng lola ko. Anyway, bata pa lang ako. Yun ang palaging tawag at pangaasar sa akin ni Darwin. Kaya tinawag ko siyang Yats. Short for payat. Dahil para naman siyang small letter I nung bata pa kami. Yung katawan niya, guhit lang at yung ulo niya yung tuldok. Kaya kapag naglalakad kami ng magkasabay, para kaming naglalakad na number 10. Bakit naman kasi hindi na lang maging kayo? Kasi yung pagganyan-ganyan, ayaw pang umamin eh. Oh, narinig mo yun? Umamin ka na kasi na ako talagang crush mo at hindi yung Lucia na yun. Excuse me, wag mong isama si Bebe, my love. So sweet, di... oops! Uy, ang bilis ah! Ingat sa susunod. Nagulat si Ate Marta, ang office mate ko. Pabigla kong nasalaw ang baso sa table niya nang hindi nakatingin. Matapos niya yung matabig. Casual lang akong sumulyap sa kanya at ngumiti bago binalik ang baso sa mesa. Nang tumingin ako kay Darwin ay lihim itong napangiti at umiling. Bahagya rin ako natawa pagkatapos sumunod na ako sa kanyang private office. You still got it, Chubbs! Yung fast reflexes mo. Hanggang ngayon, hindi pa rin nakakalimutan ng katawan mo yung likse. Bagay na yun sa buhay ko. Bakit ka tumigil na maging manonogis? Dahil gusto ko magkaroon ng normal na buhay. Pangalawa, wala na rin naman aswang dito, matagal na. Pangatlo, dahil sa'yo. Naalala mo nung mapuruhan ako ng aswang at halos mamatay ka rin sa lungkot habang wala akong malay. Hindi ka kumakain, hindi ka natutulog, nagbabantay ka lang sa tabi ko. Dahil natatakot kang matulog at baka pagising may patay na ako. Mawala ng lahat ng babae sa mundo, Chubbs. Huwag lang ikaw. Tandaan mo, kahit sino pang kadate ko, iiwan ko basta kailanganin mo ako. Charotero ka. Totoo nga. Knock. Boss, ready ka na sa meeting natin? Shucks, ang pogi. At ayun na nga ang lalaking kinahumalingan ng puso kong marupok. Si Lucian, ang vice president ng kumpanya at kaibigan din ni Darwin. Siya ang ultimate crush ko. Matangkad, gwapo, pamatay kong umiti, macho. Yung tipong ang sarap magpa-headlock sa mga bicep niya. Bukod doon, lagi siyang mabango. Bigla akong napalingon kay Darwin at may narealize ako. Lahat ng sinabi ko nakatangian ni Lucian. Nasa kanya rin. At kung tititigan, mas maganda ang mga mata niya. Mas matangos ang ilong. Kung pamatay ngumiti si Lucian, makalaglag panty naman ngumiti si Darwin. Maloko lang talaga siya sa babae kung sa ugali lang din. Masigit ang best friend ko. Teka nga, bakit ba siya pinupuri ko? Okay, back to Lucian tayo, Madam Venus. So ayun nga, mula na magkakilala kami ay pinangarap ko na siyang maging boyfriend. Hi, sir. Hi, Charm. Ang ganda mo ngayon ah. Noko, ito naman si sir. Malit na bagay. Thanks po. Uy, para ka na naman natipos dyan. Epal ka talaga. Kumusta yung production natin this week? Everything's good.
mas doble ang demands at orders natin. Nice, good job. Ang totoo pare, wala naman akong masyadong ginawa kundi ang dumaldal. Pero si Charm talaga ang nagkumbinsi sa kanila. Tinulungan niya ako. Wow! Galing-galing naman ng Chubbs ko. Nakakagigil ka. Aray ko naman. Yung blush on ko. Huwag ka nga kurot ng kurot. Ay, ikaw na lang kumurot sa akin, sir. Napaka-cute mo talaga, Charm. Bawal hawakan kapag di mo sekretarya. Doon ka na sa far away, bilis. Lakas makabakod ah. Makaalis na nga. Bye, Charm. Pare, meeting mamaya ah. Don't forget. Yeah, tayo sa. Bye, sir! Naku! Nakakainis ka talaga. Abala ka sa love life ko. Quits na tayo. Bleh. Alas 9 pasado na ng gabi nang makarating kami sa bahay ni Darwin. Pagod na pagod siya dahil matapos ang maghapon na trabaho at kabi-kabilang meeting. Nagtagal lang hindi inaasahan ang dinner meeting namin kanina sa isang kliyente. Dahil antok na siya at pagod, ako na ang nagpresenta na mag-drive pa uwi. Iniwan ko na rin muna ang sasakyan ko sa opisina. Pagpasok namin sa bahay nila, sinalubong kami ni Uncle Toby, ang daddy ni Darwin. Good evening, Dad. Hi, Uncle Toby. Oh, ginabi yata kayo ngayon. Galing lang po sa client meeting. Oh, kumusta naman? Okay naman, Dad. Na-close namin yung deal. Good, that's good, iho. Magpahinga na kayong dalawa. Thanks, Dad. May kukunin lang po si Chubbs. Akit muna kami sa kwarto. Darwin, wag mo nang kulitin niya si Charm at maghapon na yung stress sa'yo. Hayaan mo na muna siyang makapagpahinga. Baka akala mo hindi nakakarating sa akin ang mga ginagawa mo. Tigilan mo yung pamamamae mo. Hindi maganda yan, anak. Hindi nakakalalaki ang kabi-kabilang babae. Oh, kita mo na. Ayaw ko kasi makinig sa akin. Dad, hindi ko naman sila ginagalaw eh. Date lang, ganun. Promise. Itanong niyo pa kay Kuya Dan. Siguraduhin mo lang. Ha? Dahil kapag nakabuntis ka nagwala sa oras, palalayasin kita dito at babawiin ko sa iyo ang kumpanya. Opo. Para tigilan na siya ng daddy niya sa pagsisermon, hinila na ako ni Darwin paakyat sa kwarto niya. Habang nasa kalagitnaan kami ng hagdan, bigla siyang huminto at napahawak sa kaliwang dibdib niya. Agad ako nag-alala at nilapitan siya. Hinawakan ko ang palad niya nakahawak sa dibdib, ang kanyang birthmark. May pagkakataon na dinadaing niya na kumikirot yun at napapansin ko na sa tuwing mangyayari yun may nangyayari rin ng hindi maganda pagkalipas ng ilang araw. Kaya naman, lihim akong nakaramdam ng kaba. Pagkatapos nagmamadali ko siyang hinila sa kwarto. Nilabas ko ang maliit na bote ng langis na lagi kong dala sa bag. Pinaupo ko siya sa gilid ng kama saka ko hinila ang silya. Sinundan niya ako ng tingin hanggang sa makaupo ako. Kumunot ang noo ko nang makitang bahagyang gumagalaw ang laman sa loob mismo ng birthmark niya. Masakit? Konti. Bilisan mo. Alisin mo agad ang pang itaas mo tapos umupo ka. Teka, anong gagawin mo? Babawas ako sa bilbil ko, ipagtatapal ko dyan. Hindi ka talaga matinong kausap, no? Huwag ka nang magulo at maingay dyan. Kinuha ko ang bote ng langis pagkatapos sinagsalin ako ng konti at pinahid yun sa palad ko. Pumikit ako ng matagal at dinasala ng langis sa salitang Latin habang kinukuskos ang palad ko sa isa't isa. Nang uminit na yun ay saka ko nilapat ang palad ko sa birthmark niya. Maya-maya ay umangat ang tingin ko kay Darwin. Biglang naging mas mainit pa ang mukha ko kaysa palad ko nang makitang titig na titig sa akin si Yats. Pagkatapos parang tumalo ng puso ko nang bigla siyang umiti. For the first time in my life, I looked at him not as a friend, but as a woman to a man. Ma'am, masakit pa? Hindi na. Thank you, Chubbs. As always, you're my savior. Para kang sira. Sige na. Magpahinga ka na, uuwi na ako. Ipapahatid na kita kay Kuya Dan. Hindi na. Nandyan na sa tabi nitong bahay niyo ang bahay namin.
Chat mo ako kapag nakauwi ka na ha. Yes, boss. Huwag mo masyadong isipin solution ha. Ako na lang ang isipin mo bago matulog. Ayoko nga. Baka bangungutin ako. Good night, Chubbs. Good night, Yats. Habang naglalakad ako pa uwi, bigla akong napahinto. Tinaas ko ang braso ko nang maramdaman ko ang kilabot na gumapang sa katawan ko. Nakiramdam ako. Hanggang sa may marinig akong pamilyar na angil ng kung unang beses mo itong maririnig, parang angil lang ng hayop. Pero alam na alam ko kung anong klaseng angil yun at kanino nagmula. Hanggang sa lumingon ako. Nagulat ako pero hindi sapat para matinag sa kinatatayuan ko. Dahil ilang dipa lang mula sa akin, nakatayo ang isang aswang. Mabilis kong nilabas ang 2 military knife na lagi kong dala sa bag at inihanda ang aking sarili. Hindi ko maaninag ang mukha bukod sa anino nito dahil sa dilim ng paligid. Basta ang nakikita ko lang sa mga sandaling yun ay ang mahaba at buhaghag nitong buhok at matalas na mga kuko. Magpakilala ka! Kumusta? Mananukis! Ang sabi ko magpakilala ka! Hindi na mahalaga kung sino ako. Hindi rin ako manggugulo. Naparito lang ako upang tingnan kung totoo na buhay pa ang dakilang dalagang manunukis. Anong kailangan mo sa akin? Wala naman. Gusto lang kitang makita sa huling sandali. Matagal nang tahimik ang bayan na to. Kung ayaw niyo magaya sa mga aswang na pinatay ko dati, tahimik kayong umalis dito! Charmaine, anak, sinong kausap mo? Nay? Halika na dito at pumasok ka na. Bakit nakatayo ka pa riyan? Wala po. Kung may kaiinisan man ako bukod sa mga aswang na yun ay si Bianca. Ang kasama ko sa opisina na mahigpit kong kalaban kay Lucian. Balingkinitan siya. Medyo maganda rin. Kung may sisira sa araw ko, siya yun. Kaya hanggat maaari, umiiwas ako sa kanya. Pero mukhang inadya ng tadhana na magkaharap kami ng araw na yun. Pagdating namin ni Darwin mula sa meeting kasama si Lucian, ay dumiretso ako sa table ko. Pagkatapos ay nagsimulang mag-encode ng mga notes na napag-usapan kanina. Habang ginagawa ko yon, hindi rin nagtagal lumabas si Lucian. My Charm, thank you ulit sa niluto mong dinuguan para sa akin. Ang sarap mo talaga magluto. Ay, masarap po talaga ako. Ano? Ang ibig kong sabihin, wala po yun, sir. Alam mo naman, basta ikaw, malakas ka sa akin. Oh, sige, dito na ako. Sige po. Ay, Sir Lucian? Cupcake po, gusto niyo? Thanks for the offer, pero hindi ako mahilig sa matamis. Ay, ganun po ba? Sige po. Gustong lumagpas ng ngiti ko hanggang tenga matapos ang hayagang pagtanggi ni Lucian kay Bianca. Painosente akong lumingon sa kanya at ngumiti. Isang ngiti na hindi bukal sa loob ko at nangaasar. Dahil doon lumapit siya sa table ko at magkakrus sa mga braso sa dibdib na humarap sa akin. Pwede bang tigilan mo ng paglalandi mo kay Sir Lucian? Ay, possessive si bakla. At sino ka ba para utusan ako? Basta sundin mo ang gusto ko. Unang-una, hindi ikaw may-ari ng kumpanya na to para sundin ko. Pangalawa, Si Sir Darwin nga, siya yung sumusunod palagi sa sinasabi ni Charmaine. tama, yun ang pangalawa. At pangatlo, hindi kita kaibigan para pakinggan at sundin ka. At pwede ba? Oras ng trabaho, pumuputok ang butchi at blush on mo dahil sa lalaki. Blend mo rin, girl, para hindi ka mukhang sinampal ng tilapia. Ang sabihin mo, papansin ka lang talaga. Aba, natural, magpapapansin ako. Gusto ko nga si Sir Lucian di ba? Kaya anong gagawin ko? Mag-i-effort ako. Ikaw naman kasi galingan mo rin. Yan tuloy, hindi ka napapansin. Sa bagay, hindi na ako nagugulat dahil nakapal naman talagang mukha mo. Kasing kapal ng taba mo. Yan na yun? Yan na yung insulto mo? Girl, matagal ko nang alam na makapal ang tabako. Kaya hindi mo ako masasaktan sa ganyan. Try harder next time, okay?
At kung ako sa'yo, babalik na ako sa trabaho ko. Tama. Kanina ka pa alumpihit ka kahintay kay Sir Lucian. Yung pinapagawa sa'yo kaninang umaga mo pa inumpisahan pero tanghalian na hindi pa tapos. Ay! Pisit kong tabatsoy ka! Ayon sa kwento ni Ate Marta noong araw na yun, matapos ang patutsadahan namin ni Bianca, pumasok siya sa private office ni Darwin para ibigay ang mga inutos nitong papeles sa kanya. Naabutan niya doon si Kuya Dan, ang driver nito. Matapos niyang ilapag ang folder sa ibabaw ng desk, natigilan siya nang mapansin na tulala lang si Darwin habang nakatingin. Gawa kasi ng salamin sa isang bahagi ng pader ng private office niya, kaya naman kitang-kita niya ako mula sa loob. Habang ako ng mga sandaling yon, walang kamalay-malay na busy sa pagtatype sa laptop. Sir, baka matunaw si Charm. Sige ka, si sexy yan. Push naman kasi. Magtapat ka na. Oo nga naman po. Sa ibang babae, ang bilis mong dumiskarte pero pagdating kay Charm, dinadaga ka. Ate, iba si Charm. Siya yan. Pagdating sa kanya, naduduwag ako talaga. Natatakot ako na magtapat sa kanya kasi, paano kung magalit siya? O kaya iwasan niya ako. Paano kung masirang friendship namin? Inilababo nga talaga si boss. Aba, ngayon lang kita nakitang ganyan ah. Kuya, da naman eh. Alam mo naman, kapag siyang pinag-uusapan, suko ako talaga dyan. Gaano katagal na ba yung nararamdaman mo sa kanya? Hindi pa yata ako tuloy, crush ko na yun si Charm eh. Tapos nung lumaki na kami, ayun, tuluyan na ako na in love. Kaso, kilala mo naman yan eh, makulit. Hindi ko tuloy alam kung paano ako magko-confess. Kaya kasi hindi ako seserisohin. Yan! Kakahintay mo, inabot na kayo ng siyam-siyam. Sige ka, baka sila nga ni Sir Lucian na magkatuluyan. Napapansin ko nitong mga nakalipas na araw na palagi siyang napapansin ni Sir. Laging pinupuri. Tsaka, yung mga paano mo? Paano kung ganito, paano kung ganyan? Hindi maganda yan. Mamili ka. Itago mo na lang yan nararamdaman mo para kay Charm. At makita siyang nasa piling ng ibang lalaki. O, lalakasan mo ang loob mo. At magko-confess ka. Eh, paano kung tawanan ako? Hindi yan. Kilala mo yan, sir. Alam niya kung kailan ka seryoso o hindi. Makikinig yan. Mararamdaman niya na seryoso at sincere ka. Go Sir, kaya mo yan. Ate Martha, pwede mo ba akong tulungan? Magpa-reserve ka dun sa paborito naming restaurant. Para sa aming dalawa. Bukas ng gabi, 7:00. Yee, sa wakas! Yes, sir. Isang gabi dahil sa dami ng trabaho, kinailangan ko mag-overtime. Kasama ko si Ate Marta pero nauna siyang matapos sa ginagawa niya at nakauwi na. Kaya pasado 8:30 na nang matapos ako. Nasa basement parking na ako at malapit na sa kotse nang magring ang phone ko. Napangiti ako nang makita na ang tumatawag ay si Darwin. Hello, Yats? Chubbs, nasan ka na? Nandito sa basement parking. Nandito ako sa lobby. Oh, anong ginagawa mo dyan? Di ba birthday ni Jan ngayon? Oo nga, kaya lang kasi hindi ako mapakali dun eh. Don't tell me na guilty ka. Habang pumaparty ka, iniwan mo ako nag-overtime. Ganun na nga. Eh, paano yan? Dala ko ang kotse ko. Iwan mo na yan. Pumunta ka na dito sa lobby. Bilis! I-date muna kita bago tayo umuwi. Kain tayo sa sasigan. Yee! Nandiyan na me! Ay, saglit lang pala. May kukunin lang ako sa kotse ko. Okay. Huwag mo munang ibaba yung phone. Hindi ka ba nag-enjoy sa party? Boring. Aba, himala. Puro ba lalaki? Maraming babae. Yun naman pala eh. Bakit boring? Wala ka doon. Tsaka ayoko naman babae para hindi ka sermon ng sermon sa akin. Hi, Lord, may himala. Para mo naman sinabi na wala akong pag-asang magbago. Actually, Yats, parang gano'n na nga. Nasaan ka na ba? Bakit na? Sino ka? Ngayong gabi, mamamaan
mundo. Chubbs, anong nangyayari dyan? Wala naman. Just give me 10 minutes, Yats. May aswang lang akong papatayin. Aswang? Sandali lang, Chubbs. Charmaine! Sinarado ko ang trunk ng kotse matapos kunin ang buntot pagi at ang bolo. Matapos yun ay nilabas ko muna sa loob ng damit ko ang medalyon na palagi kong suot, saka hinubad ang heels ko. Kumarap ako sa aswang. Inagupit ko na isang beses ang buntot pagi. Pagkatapos ay pinaikot ko sa kamay ko ang bolo. Malaking lalaki ito at matipuno ang katawan, pero mabuhok ang katawan pati mukha. Nanlilisik ang kulay pulang mga mata nito. Ang balat niya ay parang balat ng lobo. Ang tenga ay gaya ng sa lobo at ang mga kamay ay may mahaba at matatalas na kuko. Bulawan? Nagbabalik na naman ang pesting to? Paano mo ko lalabanan sa taba mo yan? Huwag mong problemahin ang baby fats ko, boy. Ang isipin mo ay kung magigising ka pa bukas ng umaga. Pinalala ko na sadyang matapang ka daw. Pero hindi ko akalain na ganito kalakas ang loob mo. Daming satsat! Tara! Sugod! Tinanda ko ang sarili ko na sumugod sa akin ng aswang. Nang malapit na siya sa akin ay saka ko tumakbo paikot sa kanya. Sinundan niya ako pero sinalubong ko siya ng malakas na hagupit ng buntot pagi. Maliksi itong nakatalon pa atras. Humihingal na pinaikot ko ulit ang bolo sa kamay ko, saka ngumiti at sumenyas na lumapit. Sino ba kayo? Bakit na naman kayo nandito? Para patayin kayong mga anak ng dakila at magaling na albularyo at manghuhula ng bayan na ito. Siya mang buhay ko, boy! Mapapagod lang kayo sa kapapatay sa akin, pero mabubuhay pa rin ako! Tingnan na lang natin. Unahan na lang tayo! Pinulupot ko ang buntot pagi sa katawan ko at tumakbo palapit sa kanya nang sumugod sa akin. Agad nitong sinubukan na kalmutin ako, pero mabilis akong nakaiwas, maging sa mga sumunod niyang atake. Nang subukan ko siyang saksakin ng bolo, ay nahawakan niya ang kamay ko. Nang sasaksakin niya ang tiyan ko, ay nahawakan ko ang kamay nito. Pagkatapos ay malakas ko siyang sinipa. Malapit sa gitna ng kanyang hita. Dahil doon ay nabitawan niya ako. Ginamit ko yung pagkakataon para saksakin ko siya sa tiyan. Nang bumuo ng talim ng bolo sa katawan nito, ay malakas na pasigaw ang aswang. Walang iya kang babae ka. Binilaan na kita kanina. Hindi porket mataba ko, ay hindi ko na kayo kayang labanan! Itong tatandaan mo, isang araw ay dudukutin niya mga taba mo. Bakit sa isang araw pa? Ngayon na! Mayabang ka talaga. Fried chicken, samgyup, sisig! Tapusin na natin to! Nagugutom na ako! Sinipa ako siya ng malakas sabay hila ng bolo mula sa katawan nito. Pero hindi ko inaasahan na maaabot niya ako. Bigla kong sinunggaban nito sa leeg at sinakal ng mahigpit. Dahil doon nabitawan ko ang bolo. Malakas akong binangga sa malaking poste. Nang magtangka itong dukutin ang tiyan ko, mabilis kong nahawakan ang kamay nito. Hanggang sa magulat ako nang makitang sumulpot si Darwin sa likod ng aswang. Hoy! Bitawan mo siya! Sinong nagbigay sa'yo ng karapatan na saktan siya, ha? Hindi ba tayo tapos? Matapos saksakin ni Darwin ng 2 beses ang aswang mula sa likod gamit ang bolo na nabitawan ko kanina. Sinubukan itong saksakin si Darwin, pero agad siyang nakalayo. Doon na tuluyan tumakas ang aswang. Mabilis akong nilapitan ni Darwin at inalalayang tumayo. Kitang-kita ako ang pag-aalala sa mukha niya. Ayos ka lang? Oo naman. Ang akala ko nagjo-joke ka lang tungkol sa aswang. Buti na lang sumunod ako dito. Salamat sa pagligtas mo sa akin. Pero next time, huwag kang basta sumusugod. Baka sa susunod matsyempohan ka. Halika na, umuwi na tayo. Uy, ang akala ko baka kain tayo. Eh paano nga? Eh nagkaganyan ka. Okay lang ako. Halika na. Nagugutom na ako. Matapos ang insidenteng yon sa basement parking, ay na-review namin ang CCTV at nalaman kung paano nakapasok ang aswang. Pero para bang alam nito ang pasikot-sikot dun sa gusali,
At alam kung saan ang mga CCTV cameras dahil walang nahagip ang mga ito. Kinabukasan ng gabi, nagtataka ako nang umalis ng maaga si Darwin sa opisina kahit na wala naman itong nakaschedule na meeting. Iniisip ko nung una na baka may kikitain itong bagong babae. Tama nga ako. Pero hindi ibang babae. Dahil nakatanggap ako ng text message mula sa kanya at sinabing magkita daw kami sa paborito naming restaurant. Nagkataon naman na biglang na-flat ang gulong ng kotse ko kaya nag-taxi ako papunta doon. Malapit na akong bumaba nang mag-ring ang phone ko. Hello, Yats. Chubbs, nasan ka na? Eto, pababa na. Nandito ako sa harap ng resto, hinihintay ka. Bakit ba kasi bigla ka nagyaya ng ganito? Alalabas lang natin kagabi ah. Basta. O ayun, natatanaw na kita. Manong, dito na lang sa tabi. Ito po yung bayad. Binaba ko na ang phone nang sa wakas ay natanaw ko si Darwin. Natawa ako dahil nakita ko na iba ang suot nito. Nakaporma na parang pupunta sa isang importanteng date. Naka-black jeans, black and white long sleeves na polo na nakatupi ang manggas. Lalo siyang gumwapo sa porma niya. Mula doon parang ang bango lalo nitong tignan. Biglang may tumalon sa puso ko nang umiti siya sa akin at kumaway. Kaya naman, ganun din ang ginawa ko. Hanggang sa biglang magbago ang ekspresyon ng mukha nito. Ang ngiti niya ay napalis at bumukas ang takot. Kasabay nito ay nagtaka ko nang marinig ang malakas na sigaw ni Darwin, kasunod ng malakas na sigaw at takbuhan ng mga tao. Charmaine! Darwin, anong... Wag! Charmaine, sa likod mo! Nakarinig ako ng malakas na pagputok ng baril. Yun na lang yung huli ko naalala. Basta ang kwento sa akin ni Darwin isang matangkad na lalaki ang naglalakad at biglang huminto pagtapat sa likod ko at agad akong binaril. Matapos magkagulo at magtakbuhan ng mga tao, bumagsak akong nakadapa sa semento habang mabilis na tumakas ang kriminal. Si Darwin naman ay agad tumakbo palapit sa akin. Nang mga sandaling yun wala na akong maalala. Pero ayon sa kanya idilot pa daw ang mga mata ko nang lumapit siya. Pagkatapos tumingin pa daw ako sa kanya habang umaagos ang luha mula sa mga mata ko. Hinawakan ako sa kamay ni Darwin at nataranta. Hindi alam kung bubuhatin ako o tatakbo siya para humingi ng tulong. Chubbs! Gumising ka! Dumilat ka! Yats, Oo, nandito ako. Hindi kita iiwan. Tulong! Tulungan niyo kami! Doktor po kami, sir. Doktor po kami. Tumawag kayo ng ambulansya. Ambulansya, bilis! Opo, ma'am. Yats. Huwag ka muna magsalita, Chubbs. Tutulungan nila tayo. Matapos maglapitan ng mga doktor na nagkataon ni kumakain din sa restaurant na yon, agad daw akong binigyan ng mga ito ng first aid. Habang nangyayari yon ang kwento ni Darwin sa akin ay nanginginig ang mga kamay niyang tinawagan ng nanay ko at si Uncle Toby. Ilang sandali pa ay dumating na ang mga ambulansya. Ngunit habang binabagtas ang daan ay doon na nagsimulang bumagsak ang blood pressure ko. Maging ang heart rate at oxygen level ko. Habang si Darwin ay nasa tabi ko at umiiyak. Abot langit ng kanyang dasal na sana makaligtas ako. Ngunit ilang segundo bago kami dumating sa ospital, tuluyan ang huminto sa pagtibok ang puso ko. Charmaine, gumising ka! Nurse! Tumabi kayo! CPR, bilis! Opo, ma'am. Chubbs, hindi mo ako pwedeng iwan. Marami pa akong sasabihin sa'yo. Sir, ano nangyari? Nandun ako sa kotse tapos nagulat ako nagkakagulo. Ang akala ko ikaw yung nabaril. Dahil sumakay ka sa ambulansya. Kuya Dan si Chubbs. Siya yung nabaril. Huwag kang panghinaan ng loob, sir. May awa ang Diyos. At dito na nga nagsimula ang kababalaghan habang nangyayari ang lahat ng yon sa emergency room. Namalayan ko na lang na nasa gitna ng silid na yon. At nakita ko ang sarili ko na nasa kama at pilit na nire-revive ng mga doktor. Si Kuya Dan nasa tabi ni Darwin at nakaalalay dahil sa walang tigil itong pag-iyak. Sinubukan ko siyang lapitan o kausapin. Paulit-ulit ko siyang tinatawag pero hindi niya ako naririnig.
Yats? Hoy! Yats! Nandito ako! Lord, iligtas mo siya, please. Nagmamakaawa po ako. Darwin! Hoy! Sir, di Manang Wilma at ang daddy mo. Nay! Nay! Nanay Wilma, Sino gumawa dito sa anak ko? Sino? Hanggang sa parang huminto sa pag-ikot ang mundo nang huminto rin ang mga doktor sa pag-revive sa akin. Malungkot silang humarap sa pamilya ko at marahang umiling. Kasabay ng pagdeklara na patay na ako. Napuno ng panaghoy ni Nanay at Darwin ang buong silid na yun. I'm sorry, sir. Ginawa na po namin ang lahat. Nakikiramay po kayo. hindi. Hindi pwede. Charm! Charm! Charms! Hindi mo ako pwedeng iwan. Nangako ka, di ba? Best friend tayo habang buhay. Umayat ka man at tumaba man ako, magkasama pa rin tayo. Gumising ka na. Kain pa tayo ng maraming samgyup. Sisig at fried chicken. Marami pa tayong pupuntahan na unlimited buffet. Huwag mo iwan si Nanay! Charmaine! Hindi ka pwedeng umalis! Hindi mo ako pwedeng iwan! Hindi ko pa nasasabi sa'yo kung gaano kita kamahal! Na ikaw ang tinutukoy kong first love ko! Ikaw ang babaeng hinihintay ko na mapansin ako! Mahal na mahal kita! Yayayain pa kita magpakasal eh! Bumuo tayo ng pamilya! Ang dami kong plano para sa atin! Ikaw ang pangarap mo, Chubbs! Ang makita mo ko hindi bilang best friend mo, kung hindi bilang lalaking totoo lang mamahal sa'yo! Lord, ibalik mo siya sa akin! Ang mamakaawa mo! Hindi ko kaya wala siya! Darwin, sorry. Hindi ko alam. Na mahal kita. Makita ka lang muli. Makita ka lang muli. Natakpan ko ang bibig ko sa gulat habang pinapanood si Darwin na umiiyak at nakayakap sa katawan ko. Tinitigan niya ang mukha ko at hinawi pa ang ilang hibla ng buhok ko. Pagkatapos ay hinalikan ako sa noo sa kamatagal na hinalikan sa labi. Sinubukan ko siyang hawakan pero tumatagos ang kamay ko sa katawan niya. Gusto ko siyang yakapin pero parang ang layo niya. Sa gitna ng lahat ng iyon ay lumingon ako sa paligid. Hanggang may nakita akong isang may edad na lalaki at nahuli kong nakatingin sa akin. Nakangiti pa siya pagkatapos ay sumenyas na lumapit ako. Tumingin pa ako sa paligid para masiguro na ako nga ang tinatawag niya. Ikaw ang tinatawag ko, Charm. Halika. Lumapit ka. Kilala niyo ako? Lahat naman kilala ko. Anong ginagawa mo dito? Po? Ano po eh? Hindi mo pa oras. Bakit ka lumabas sa katawan mo? Hindi pa? Sabi ng mga doktor patay na daw ako. Pero kung talagang ayaw mo nang bumalik, ikaw ang bahala. Nang lumabas kami sa emergency room ay bigla kaming napunta sa isang madilim na lugar. Sa kanan ko ay makikita ang liwanag. Sa kaliwa naman ay tila apoy na lumalagablab. Tumingin ako sa lalaking kaharap ko, saka tinuro ang kaliwa ko at sumenyas na pupunta kami roon. Halika. May ipapakita ako sa'yo. Ano po yun? Marami ka nang napatay na kampo ng kadiliman at lahat sila ay narito sa impyerno, nasusunog sa walang hanggang dagat-dagat ang apoy.
humihingi ng saklolo. Kahit sila'y naghihirap. Oo. Maging ang mga nilalang na gaya nila ay naghihirap din dito. Ito ang impyerno? Hindi ako takot sa mga aswang o kahit multo. Bilang isang manunugis at pinalaki at sinanay ng lolo ko na isang manunugis din, nasanay na ako sa iba't ibang itsura nila. Ngunit nang makita ko ang dagat ng apoy kasabay ang mga nakakapangilabot na panaghoy ng mga kaluluwang nasusunog doon, ibang klaseng takot ang naramdaman ko. Sila at maging ang iba pa ay nasusunog ang kaluluwa dito sa impyerno. Sila ang mga namatay na hindi nakakilala sa Panginoon. Ayoko dito. Nakakatakot. May paraan para hindi mapunta ang isang tao sa impyerno. Ang tanggapin si Jesus na namatay sa krus para sa ating kaligtasan. Ang magsisi sa mga kasalanan at tanggapin siya bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay. Yung pong maliwanag dun sa kabila, hindi po natin pupuntahan yon? Hindi pa ito ang oras para makarating doon. Dahil may misyon ka pa. Ipinakita ko lang sa iyo ang mga kailangan mong makita para hindi ka maligaw. Pero sa ngayon ay hindi mo pa oras. Kailangan mong bumalik dahil nasa panganib si Darwin. Kailangan niyong magtulungan. Po? Anong ibig niyo sabihin? Malalaman mo sa pagbalik mo. Magdasal ka palagi. Ang kakayahan mo bilang isang manunugis ay regalo sa iyo ng Panginoon. Pagyamanin mo ito at patuloy kang tumulong sa mga taong nangangailangan. Yan ang misyon mo na kailangan mong tapusin. Opo. Hindi pa siya patay! Huwag niyo siyang gagalawin! Walang hawak sa kanya! Darwin? Anak, wala na si Charm. Hindi! Dad, babalik si Chubbs! Nangako kami na walang iwanan! Wala na si Charm. Chubbs! Bumalik ka na! Darwin! Darwin! Biglang nawala ang lalaking kausap ko hanggang sa napaatras ako nang may ilang mga kamay ang humawak sa gilid ng bangin kung saan kami nakatayo. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ang espiritu ng mga aswang na pinatay ko noon. Akmang tatakbo ako palayo nang biglang may humawak sa paa ko at pilit akong hinihila. Habang hinihila ako ng mga aswang na ito, umangat ang kamay ko. Parang may inaabot kahit wala akong mahawakan. Hanggang sa pagtingala niya, ay naroon na ulit ang matanda. Saman! Malungkot dito! Hirap na ako! Wag! Itiyan niyo ako! Tulong! Panginoon! Tulungan mo po ako! Halika! Humawak ka sa kamay ko! Samantala, ng mga sandaling kausap ko ang mahiwagang lalaki na yun. Si nanay, maging si Uncle Toby at ang mga hospital staff ay pilit kinukumbinsi si Darwin. Na noong oras na yun ay mahigpit pa rin ang yakap sa akin at walang tigil pa rin sa pag-iyak. Maya-maya ay kalmado lumapit si nanay sa kanya na gaya ni Darwin ay wala pa ring patid sa pagluha. Darwin, anak, kailangan mo siyang pakawalan. Hindi matatahimik si Charmaine kapag ganyan ka. Hindi, Nay. Hindi siya patay. Mainit pa yung katawan niya, oh. Hindi pa siya pwedeng mawala. Hindi ko pa nasasabi sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Alam ko yun, anak. At alam ko rin na naririnig ka niya. Darwin, you have to let her go, yo. Chubbs, Panginoon ko! Ang anak ko!
bumalik siya. Buhay yung pasyente. Chubbs! Charmaine! Ang kwento nila sa akin, nagulat daw silang lahat nang biglang tumunog ang heart rate monitor. Nang tumingin sila sa akin ay dumilot pa daw ako sandali bago muling pumikit. Nagulat ang mga doktor sa nangyari. Dahil ayon sa nanay ko, kumigit kumulang 8 minutes na ako namatay. Napaupo daw sa sahig si Darwin na parang biglang nanghina ang tuhod at naiyak lalo sa tuwa nang kumpirmahin ng doktor na na-revive ako. Nay, Darwin, mabuti at narito ka na. kumusta na po si Chubbs? Ayan at wala pa ring malay. Pero sabi ng mga doktor kanina, napaganda ng paganda daw ang lagay ni Charmaine. Hindi na raw bagong ganong pangyayari, sabi nila. May mga pasyente daw talaga na kusang nare-revive pero hindi naman palagi. Sila man na naniniwala sa siyensya ay naniniwala pa rin sa himala ng Panginoon. Ano daw pong sabi nila tungkol sa bala na nasa katawan niya? Kailan daw po ang operasyon? Nagdesisyon ang mga doktor na wag nang alisin ang bala. Dahil mas lalo daw malalagay sa peligro ang buhay ni Charm kapag pinilit nilang alisin dahil bumaon ito sa maselang parte malapit sa puso niya. Pero under observation pa rin siya hanggang ngayon. May mga ganong kaso naman daw talaga. Ang kailangan lang daw natin gawin ay hintayin si Charm na magising. Araw-araw po akong dumadaan sa chapel. Araw-araw din po ako nagpapasalamat sa Diyos. Dahil dininig niya ang dasal ko. Alam ko magigising din siya. Sadyang napakabuti ng Panginoon. At nagpapasalamat ako sa iyo, Darwin. Dahil hindi mo siya sinukuan. Mahal na mahal ko po si Chubbs, Nay. Kahit kailan, hindi po ako bumitaw sa pangako namin. Mula ngayon, hindi na ako magsasayang ng panahon. Hindi na ako maghihintay. Hindi ko nasasayangin ang oras ko sa ibang babae para lang pasilosin siya at magpapansin sa kanya. Mula ngayon, ay hindi na ako matatakot at haharapin ko ng nararamdaman ko. Maraming salamat at minahal mo ang anak ko. Hindi mo tiningnan ang kanyang pisikal na anyo, lalo nang nakaraan niya na isang manunugis. Huwag kayong mag-alala, Nay. Mula ngayon, ako nang bahala sa kanya. Papayag po ba kayo? Napakasalan ko si Chubbs. Aba, yun ay kung papayag siya. Sa akin naman walang problema. Salamat po. O siya at ako'y uuwi na. Ikaw nang bahala dito, ha? Opo, ihahatid ko na kayo. Nang lumabas sila ng kwarto ay saktong lumabas ang nurse na duty mula sa station para mag-rounds. Kaya naman binilin ako dito sandali ni Darwin. Saktong pagliko nila sa hallway nang lumingon siya ulit sa direksyon kung saan naroon ang kwarto. Bigla daw huminto si Darwin at malakas na kumabog ang dibdib nang may makitang isang tao na pumasok sa kwarto namin. Sandali po, Nay. May pumasok sa kwarto. Ano ka mo? Tumawag po kayo ng security at nurse. Ay, oo, sige. Mabilis daw na tumakbo si Darwin at agad tinulak ang pinto. Huling-huli daw niya na nasa loob ang isang nilalang. Hawak na ako at nagawa ng iangat sa kama. Pero dahil nakatalikod dito mula sa pinto ay hindi agad nakita ni Darwin kung sino ito. Tumakbo siya palapit sa taong yun at hinablot sa suot nitong hoodie. Pero gano'n na lang ang gulat niya nang bigla itong lumingon at tumambad sa kanya ang nakakatakot na mukha ng isang aswang. Pero hindi ito ang aswang na nakalaban ko sa basement parking office. Kamukha rin niya ang naunang lalaking aswang pero babae ang isang ito. Hayop ka! Bitawan mo siya! Sinasabi ko na nga matarating ka! Ang sabi ko bitawan mo si Charm! Dahil kapag may nakita akong kahit katiting na galo sa katawan niya galing sa'yo, papatayin kita! Matapang ka! Hindi na dapat siya nabuhay pa! Dahil papatayin ko rin naman siya!
ka! Dahan-dahang humakbang si Darwin sa kwarto. Binitawan ako ng aswang at unti-unting lumapit sa kanya. Nang makarating sa sulok ay kinuha niya ang monoblock chair at mahigpit yung hinawakan. Maloko lang talaga si Darwin at madalas parang hindi seryoso sa buhay. Pero kung labanan ng pag-uusapan, hindi ito takot dahil may black belt ito sa taekwondo. Kaya akong sabayan ito sa labanan. Ang buhay mo. Sayang. At nakaligtas pa ang manunugis. Hindi na rin naman kayo magtatagpo. Dahil kapag nagkamalay siya, patay ka na. Wala akong pakialam sa mga satsat mo! Sagutin mo ang tanong ko! Kayo ba ng mukhang tiyonggong aswang na yun ang umarkila ng tao para patayin siya? Wala akong alam sa sinasabi mo. Bakit ko gagawin yon? Kung ako mismo ay kaya siyang patayin! Sinungaling! Nang biglang sumugod ang aswang ay mabilis na sinanggalang ni Darwin ang monoblock chair. Pagtapos ay sabay tulak ng aswang papunta sa pader. Sa kabila ng lakas niya bilang lalaki, nanlaban ang aswang at nagawa pa rin nito itulak ang upuan, sabay sipa sa kanya. Bumalandra siya sa kabilang pader sa muling sumugod. Tinabig nito ang upuan at bago pa siya makalmot nito, mabilis niyang hinawakan ang nakataas na kamay nito sabay pinilipit. Doon nagkaroon ng pagkakataon si Darwin at sinuntok ito ng magkakasunod. Nang magtangka ang aswang nakagatin siya, nabitawan niya ito nang wala sa oras. Pero agad niyang sinundan ng dalawang malakas na sita. Dinampot niya ang silya at hinataw ng malakas ang aswang. Nahawakan ng aswang ang upuan at tinulak ng malakas si Darwin. Ikaw ang papatayin kong demonyo ka! Ikaw? At buhay ka pa? Kamusta, Wilma? Buhay ka pa? Hindi agad namamatay ang masamang damo. Alam mo yan. Lubayan mo ang anak ko! Ikaw ba ang nagpabaril sa kanya? Maaaring ako nga ang nagpabaril sa anak mo. Maaari din namang hindi ako. Hulaan niyo. Hindi ka na dapat! Olga! Bumalik ka dito! Nagulat sila nang mabilis itong tumakbo palabas ng kwarto. Sinubukan daw nilang habulin ito kasama ng mga security ng ospital, pero mabilis din itong nakatakas. Nang bumalik si Darwin sa silid, ay naabutan niya si nanay na inaayos ang damit ko. Naroon na rin ang nurse at doktor na muli akong ineksamin. Nang masiguro daw na maayos naman ang lagay ko, ay agad ding umalis ito. Doon pa lang nila napag-usapan ang tungkol sa aswang. Sino po yung Olga na yun? Dati ko siyang matalik na kaibigan. Mula nang malaman ko ang tunay niyang katauhan ay naging mortal na kaming magkaaway. Nang sumiklab ang huling laban sa pagitan ng albularyo at manunugis laban sa mga aswang. Higit 7 taon nang nakalilipas. Inakala ko na isa siya sa mga namatay. Hindi ko alam kung sino talagang pakay niya sa amin. Pero hindi ako papayag na masaktan niya si Charm. Lumipas sa mga araw na wala akong malay, Madam Venus. Ang kwento ni nanay sa akin ay nagsasalitan sila ni Darwin sa pagbabantay sa akin. Siya sa umaga, si Darwin naman sa gabi. Doon siya matutulog sa ospital at mula doon ay uuwi siya sandali sa bahay nila para maligo, saka papasok sa opisina. Kahit daw anong sabi ni nanay na wag na munang magbantay dahil naroon naman ang ate at kuya ko para makipagpalitan, ayaw niyang pumayag. Nagkaroon din pala ako ng malaking pasa at sugat sa mukha dahil sa malakas na pagkakabagsak ko sa semento nang binaril ako. Kahit na palaging pagod at madalas puyat, dito nagrereklamo si Darwin at matyagang naghihintay sa pagbalik ko. Isang tanghali ng Sabado, habang nasa bahay si nanay at si Darwin lang ang bantay ko, nagulat siya nang dumalaw doon si Sir Lucian, Ate Martha at kahit si Bianca na palagi kong kaaway at karibal. Siya nga pala, nung kumalat daw sa opisina ang nangyari sa akin, isa daw sa naging person of interest si Bianca dahil sa past rivalry namin. Salamat sa pagpunta niyo. Hindi pa rin ako makapaniwala sa nangyari. Napakabait nitong si Charm. Ang saya nga niya kasama eh. Kahit naman lagi kami nagtatalo, hindi ako magpapapatay ng tao. Grabe Hindi ako ganun kabad. Tsaka, mahirap man aminin. Nakakamiss din itong si Chabelita.
Kumusta na pala si Chubbs? Pre, Charm, okay? Exclusive lang para sa akin yung Chubbs. Apaka-possessive naman. Fine. Si Charm. Kumusta na nga siya? Anong sabi ng mga doktor? Okay na naman siya. Kakaalis lang ng tubo sa bibig niya kagabi. Magandang recovery niya. Kahit na hindi naalis yung bala sa katawan niya. So, anytime, pwede na siyang magising. Mabuti naman kung ganon. Nakakamiss siya sa office. Walang makulit. Ano ko, hindi ko nga akalain na mamimiss ko din siya. Walang maingay at malakas tumawa. Kaya hindi ko pinapansin ang feelings ni Charm kasi alam ko naman na simpleng crush lang yung nararamdaman niya sa akin. Pare, in love siya sa'yo. Hindi niya palang nare-realize yun. Kaya kapag nagising siya, huwag ka na maghintay pa. Sabihin mo sa kanyang lahat. Salamat, pre. Yun talagang gagawin ko. Nagdala kami ng mga prutas. Sana magising na siya para makain niya at lumakas na siya. Thank you, Ate Martha. Hapon, habang nagbabasa ng libro si Darwin at nakaupo sa silya sa gilid ng kama, nakasandal siya sa backrest at nakatalikod sa akin. Wala siyang kaalam-alam na unti-unti na akong naalimpungatan. Narinig ko ang huni ng mga ibon. Nararamdaman ko ang lamig sa kwartong yun. Dahan-dahan akong nagmulat ng mga mata at sumalubong sa akin ang puting kisame at ang sinag ng araw na pumapasok mula sa bintana. Mabigat ang katawan ko at nahihilo ako. Agad bumalik sa alaala ko ang mga nangyari nung namatay ako. Ang mga kinonfess ni Darwin, maging ang pakikipag-usap ko sa matandang lalaki. Nang bahagya akong lumingon sa kaliwa, dahan-dahan akong napangiti nang makita ko siya. Nakapatong pa sa kama ang siko niya at nakasandal sa palad ang kanyang ulo habang naghihikab ng malakas. Doon ko inangat ang kamay ko at hinawakan siya sa braso. Nakita ko ang gulat sa mukha niya nang dahan-dahang lumingon sa akin. Yes. Chubbs? Hi. Charmaine? Tahimik na ang bahay, wala nang tinig mo. Bigla itong bumalikos ng tayo at nabitawan ng hawak na libro. Bahagya pa ako natawa ng mataranta ito at hindi alam ang gagawin. Pero hindi nito napigilan ang sarili at napakagulgol ng iyak at tuwa. Agad siyang naupo sa gilid ng kama ko at niyakap ako na mahigpit. Napangiti ako at gumanti rin ang yakap sa kanya. Hinayaan sa bawat gabi, tinatanong. Tinakot mo ko. Akala ko na wala ka na sa akin ng tuluyan. Walang yachts kung walang Chubbs. Walang Chubbs kung walang yachts. I'm so happy to see you back. I'm happy to see you too. Sandali lang. Tatawagin ko lang yung nurse. Agad pumunta sa nurse station si Darwin. Ilang sandali pa dumating na ang mga doktor at muli akong ineksamin. Nagtanong ng konti at nang masiguro na maayos na ako ay piniliwanag sa akin ng mabuti ang tungkol sa kalagayan ko. Nang matapos yun ay umalis na rin ang mga doktor at muli kaming naiwan. Habang kausap ako ng mga doktor ay na-text na ni Darwin ang pamilya ko at ang daddy niya maging ang mga kaibigan namin. Nang maiwan kaming dalawa ay inangat ko ang kamay ko. Hinawakan niyo ni Darwin at naupo siya sa gilid ng kama pagkatapos ay hinilikan nito. Nang mga sandaling yon, Madam Venus, biglang nagbago ang tingin ko kay Darwin. He's not my annoying, womanizing best friend anymore. He became the most romantic guy I've ever known. Matapos lahat ng nasaksihan ko, napatunayan ko na hindi lang pala siya ang dating inakala ko na parang walang pakialam. Naghihintay lang pala siya ng tamang pagkakataon para magtapat sa akin. Sa isang iglap, parang may natutulog akong damdamin para sa kanya. Nakasabay kong gumising mula sa coma. I smiled back when he tearfully smiled at me and kissed my forehead. I thought I'd lost you. Pero hindi ako nawala. Nandito pa rin ako.
Alam mo bang namatay ka? Roughly around 7 or 8 minutes, yakap kita. Kinukuha ka na nila dahil dadalhin ka na sa morgue. Pero hindi kita binitiwan kasi alam ko babalik ka. Sorry. Nag-alala ka. Okay lang. Ang mahalaga bumalik ka. May sasabihin pala ako sa'yo. Pagkatapos ng nangyari sa'yo, ayoko na maghintay. Sorry kung hindi romantic ang setup pero Pero, Nakita ko ang kaba sa kanyang mukha kahit na alam ko na ang sasabihin niya. Hindi ako nagsalita. Hindi ko siya inunahan. Hindi ko siya tinawanan. I gave him that moment. Dahil bukod doon, ngayong gising na ako. Gusto ko rin marinig mismo mula sa kanya. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ko. Sa unang pagkakataon ay kinilig ako habang nakatitig sa akin si Darwin. Excited ako pero wala akong nararamdaman na kaba o paru-paro sa tiyan ko gaya ng lagi ko nararamdaman nun kay Lucian. Ngayon lahat payapa, panatag, kalmado. I love you, Charm. I love you as a man to a woman. I've been in love with you for so long as I can remember. Ikaw ang first love na tinutukoy ko. Ikaw ang babaeng matagal ko nang hinihintay na mapansin ako. bakit hindi mo sinabi sa akin? Dahil natatakot ako na baka mawala ka sa akin. Na baka umiwas ka. Paano yung mga babae mo? Wala akong pakialam sa kanila. Ginagawa ko lang naman yun para magselos ka eh. Para magpapansin sa'yo. Alam ni Lord, hindi ko sila ginagalaw. Ni hindi nga ako nakatapak sa labi ng hotel o motel kasama sila. Kahit nihihiyaya nila ako. Loyal yata ito sa'yo, no? Kain lang sa labas, tapos nagpapapicture ako kay Kuya Dan para may maisend sa'yo at pagsilosin ka. Ang bad mo. Sorry, Narinig kita. narinig? Saan? Nung gabing namatay ako, yung kaluluwa ko ay nasa tabi mo na umiiyak ka at yakap ako. Narinig ko na nag-confess ka sa akin. Talaga? Bumalik ako dahil narinig ko ang boses mo. Natakot ako na baka hindi ka makabangon kapag tuluyan ako nawala. Hindi pa rin ako ready na iwan ka eh. Bumalik ka dahil sa akin? Oo. Dahil gusto kong subukan kung paano maging seryosong boyfriend ng best friend ko. Sandali lang. Ang ibig kong sabihin, Nung saglit na umalis ang kaluluwa ko sa katawan ko, doon ko na-realize, kaya kita laging sinasaway kapag may ibang babae ka, ay dahil ayokong nakikita ka na may ibang kasama. Gusto ko, ako lang nasa tabi mo. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit kahit na crush ko si Lucian. Pero kapag kinailangan mo ako, ay handa ko siyang iwan. Makatakbo lang sa tabi mo. Dahil mahalaga ka pala sa akin. Hindi ko namamalaya na mahal na rin pala kita. wala akong ibang minahal kundi ikaw lang, Chubbs. Mula pagkabata natin hanggang ngayon, mahal na mahal kita. Kung naririnig mo ako ngayon, ang tanging dasal Nanghalikon ako sa labi ni Darwin ay hindi ako tumanggi. Who would have thought that my first kiss would be my best friend? Yes, Madam Venus. Nakalimutan kong sabihin sa unahan ng liham ko na NBSB ako. Napakasaya naman talaga ng mga sandaling yon. Hindi ko akalain na sa pangalawang buhay ko bibigyan ako ng isang klase ng pag-ibig na alam ko hindi mawawala. Yung panghabang buhay, nung araw na yun, na-realize ko na hindi pala ako in love kay Lucian. Ang nararamdaman ko ay simpleng crush lang, infatuation, dahil ang totoo ko palang mahal ay si Darwin. Oh, anak, nagluto ako ng arroz caldo.
May tokwa at baboy din at lumpiang toge. Halika na't kumain na. Opo, Nay. Dahan-dahan ng paglalakad. Huwag kang magmamadali. Nay, tumawag ho ba si Yats habang tulog ako? Ay, oo. Nag-chat nga daw sa'yo. Nang hindi ka sumagot ay sa akin tumawag. Nagbilin lang naman na may meeting daw siya ng hapon at saka siya uuwi dito. Inalalayan ako maupo ni nanay sa harap ng mesa at pagkatapos ay pinaghain ako. Makalipas ang 2 araw mula nang magising ako at masigurong ligtas na ako sa panganib, ay pinauwi na rin ako ng doktor. Mula noon ay nanatili muna ako sa bahay. Kasama ang ate at kuya ko, salitan sila sa pag-aalalay sa akin habang hindi pa ako ganun kalakas. Si Darwin naman ay palaging sa bahay natutulog at magkatabi kami sa kama. Hindi naman nabago yon dahil mula pagkabata ay madalas namin ginagawa ang matulog ng magkatabi. Mula nang maging opisyal ang relasyon namin, ay saka ko lang natuklasan na mas sweet pala si Darwin bilang isang boyfriend. Sweet din naman siya noon sa akin pero kasama kasi pangaasar at pangungulit kaya nakukonsumi ako sa halip na kiligin. Pero ngayon sobrang alaga niya na ako at kulang na nga lang paliguan niya rin ako eh. Nay, Oh, may hindi pa po ako nasasabi sa inyo. Ang totoo, kahit kay Darwin hindi ko masabi. ano yun? Di ba po nakwento ko nung mamatay ako at humiwalay ang katawan ko ay nakita ko kayong lahat na umiiyak sa akin? May nangyari pa po bukod doon. Anong ibig mong sabihin? Yung 8 minutes na namatay ako, katumbas nun, ay parang ilang oras na doon sa lugar na pinuntahan ko. May matandang lalaki ako nakilala. Hindi ko alam kung kaluluwa rin siya o anghel. Basta, maikli ang buhok at puro puti na yon. Nakaputi siya na Amerikana. Siya nagsabi sa akin na bumalik ako dahil hindi pa daw tapos ang misyon ko. At nasa panganib ang buhay ni Darwin. Si Darwin? Bakit siya? Paano nasa panganib? Hindi niya po sinabi eh. Basta kailangan ko makabalik agad sa trabaho para mabantayan ko siya. Anak, hindi ka pa pwedeng makipaglaban dahil sa kalagayan mo. Alam ko po. Magdoble ingat ka, anak. Munti ka nang mawala sa amin. Ayoko nang maulit yun dahil tiyak ako. Kapag may nangyari ulit na masama sa'yo, sa klase ng nakita ko reaksyon ni Darwin, hindi niya kakayanin kapag tuluyan kang nawala. Hindi ko po kakalimutan yan. Kinagabihan, habang nakahiga na ako sa kama at inaabala ang sarili sa pag-scroll sa phone ko, napatingin ako kay Darwin nang marinig na bumuntong hininga ito ng malalim matapos huminto sa pagtatype. Binaba ko ang phone ko at lumingon ako sa kanya. Tumingin ako sa suot niya. Naka-shorts ito at tank top. Bakat ang flat nitong tiyan. Dahil nasa tabi ko lang siya, kaya hinawakan ko ang abs niya. Yats, paano kung mag-diet ako? Wag! Ayoko. Mas gusto ko na ganyan ang katawan mo. Alin? Yung puro taba? Hindi ko naman ganun kataba eh. Hindi naman ganun kalaki ang tiyan mo. Flat pa rin. May bilbil nga eh. Eh ano? Hindi mo naman kailangan magpa-sexy, no? Nakilala kitang ganyan. Tanggap kitang ganyan at walang mali sa katawan mo. Hindi naman ako magda-diet as in na magpapapayat ako ng gusto. Konting bawas lang para hindi mahirap kumilos. Ikaw, kung mas magiging komportable ka doon, pero ayoko ng payat na payat ha, gusto ko pa rin yung may napipisil ako. Okay. Teka, ano ba yung ginagawa mo? Yung proposal doon sa isang client natin. Tingin nga? Alam ko to. Akin na ako nang tatapos. Akala ko kung ano yan at nai-stress ka na. Chabs, ang hirap na wala ka sa office. Okay naman si Bianca pero iba pa rin kapag ikaw ang sekretarya ko. Mas kumpleto ang trabaho. Alam mo nang gagawin mo kahit hindi ko sabihin. Alam mo na rin agad ang kailangan ko. Konti na lang, Yats. Malapit na akong bumalik.
Ilang sandali pa ay natapos ko ang business proposal na kailangan nito. Nang mabasa niya yon at makontento, ay sinarado na rin nito ang laptop at nahiga sa tabi ko. Pagkatapos ay marahan akong hinalikan sa labi. Huminga ako ng malalim nang yakapin niya ako at marahang hinagod sa likod. Hanggang sa huminto ang kamay nito sa parte kung saan pumasok ang bala. Pagbabayarin natin kung sino man ang gumawa nito sa'yo, Chubbs. Hindi ako papayag na makakawala na lang sila ng ganon. Nakakuha na ng mga CCTV footage ang mga pulis. Nakita nila ang gunman na nakaabang na bago pa man ako dumating sa restaurant. Saka siya lumapit nung bumaba ka ng taxi. Ngayon, tinatrabaho nila na ma-identify kung sino to. Wala pa silang lead? Sa ngayon, wala pa. Huwag na muna natin isipin yan. Matulog na tayo at may pasok ka pa bukas. Kapag may kailangan na proposal o iba pang clerical works na alam mo na hindi kaya ni Bianca, sabihan mo ko at isend sa email ko. Wala naman akong ginagawa dito sa bahay eh. Pero sa ngayon, nasaan ang kiss ko? Sandali yan. Bakit? May nararamdaman akong panganib. May aswang sa paligid. Agad bumangon si Darwin at nakiramdam. Mula sa ilalim ng kama ay kinuha niya ang isang bolo na palagi kong ginagamit sa laban. Dahil hindi pa ako makakilos na maayos, alam ko na hindi ko siya mapipigilang lumaban sakaling may sumugod na aswang. Kaya agad ko sa kanya sinuot ang isang medalyon. Mag-iingat ka. Nakaalalay ako sa'yo. Salamat. Anak, narito si Olga! Yung babaeng aswang? Ako na pong bahala sa kanya. Nang lumabas sila sa bakuran at naghanap sa aswang, wala silang nakita sa paligid. May mga pangontra nakasabit sa bakod, kaya tiyak kami na hindi makakapasok ito. Yun ang akala ko. Masyado akong naging kampante at nakalimutan ko na maabilidad ang iba sa kanila. Napasigaw ako nang makitang tumalo ng aswang mula sa puno at naglanding sa likod ni Darwin. Bago pa makatayo ay nasunggaban na agad siya nito. Napasigaw ulit ako nang makita kung paano siya tumilapon. Matapos ihagis ng aswang. Mabuti na lang at bumagsak siya sa damuhan. Susugo dapat ako pero napahinto ako. Bibigyan ko lang ng alalahanin sa Darwin kapag pinilit ko ang sarili kong lumaban. Sa halip na makatulong ako, baka mapahamak siya lalo. Kailangan ko siyang pagkatiwalaan na kaya niyang labanan ng mga aswang. Darwin! Ang sibat! Bilib din ako sa'yong babae ka. Binaril ka na lahat pero buhay ka pa rin. Noong humiwalay ang kaluluwa ko, may isang matandang lalaki akong nakausap. Ipinakita niya sa akin kung ano ang itsura ng impyerno. Ngayon, naalala ko na kung sino ang mga kaluluwa ng mga aswang na naroon at nasusunog sa dagat-dagatang apoy. Ang mga kalahi mo! At ganun din ang mangyayari sa'yo! At ikaw, 10 na mga kalahi mong manunugis ang may kasalanan kung bakit sila naroon. Ikaw, ang lalaki niyan, at ang mga nanay niyo, kinamumuhian ko. Huwag mo silang idamay dito! Lalo na si Darwin! Yun ang akala mo! Akmang susugod sa akin ang aswang nang mula sa likod, ay biglang may sumaksak sa kanya. Sadya kong kinuha ang atensyon ng aswang para magawa ni Darwin ang kanyang balak. Pagkakuha ng sibat ay dahan-dahan siyang gumapang palapit. Saka bigla itong sinaksak sa likod. Sa kabila nito ay nagawa ng aswang na kumawala. Napaluhod ito. Alam ko na nakakaramdam siya ng panghihina dahil ang mga sibat na yun dahil pinahira ng langis ang talim at dinasala nito ni nanay. Nang makatayo ito ay biglang sumugod sa akin ang aswang. Mabilis na tumakbo si Darwin at hinarang ang sarili sa akin. Sa bawat pag-atake nito ay nagagawang isang galang ni Darwin ang hawak na sibat. Pagkatapos ay malakas niyang sinipa ang aswang. Nang magtangka itong sumugod ulit, doon kami biglang umatras papasok sa bahay. Pero huminto siya at hindi magawang makapasok dahil sa mga pangontrang nakasabit doon. Kasunod nito ay biglang lumabas si nanay mula sa kusina at may tubig na isinasaboy sa mukha ng aswang. Ang tubig na may mga pangontra gaya ng maraming asin at nilagyan ng mga sanga at ugat ng puno. Anong ginawa mo?
Ang sakit! Kayong mga lintik na mga aswang kayo! Bakit ba palagi niyong iniisip na mas nakakahigit kayo sa amin? Mga latak lang kayo ng impyerno na pilit isinisiksik ang sarili dito sa mundo! Wala kayong lugar dito! Kung ang iba'y natatakot sa inyo, kaya ang lalakas ng loob niyong sumugod? Pwes, nagkakamali ka! Hindi ko alam kung anong pakay mo kay Darwin at sa anak ko! Pero kung ano man yan, kalimutan mo na! Dahil oras na bumalik ka, ako mismo ang papatay sa'yo! Hayop! Noon pa man, tinig ka na sa lalamunan ko! Itong tatandaan mo, Olga! Kahit kailan, ay wala kayong magiging puwang dito! At kailanman ay hindi mananalo ang kasamaan! Hindi ako hihinto hanggat hindi ko kayo napapatay! Makalipas ang higit isang buwan, sa wakas nakabalik na ako sa trabaho. Sabay kaming bumalik sa opisina kaya masaya kaming sinalubong ng mga kasama namin. Binigyan pa nila ako ng pa-welcome back gift na bouquet ng bulaklak at cake. Habang tinitinan ko isa-isa ang kanilang mga mukha, di ko mapigilan ng maluha. Sa tuwing iniisip ko na muntik na akong hindi makabalik doon. Ang maganda sanang pa-welcome back bouquet ay muntik nang maging korona ng patay. Ang cake muntik nang maging kandila. Ang mga ngiti muntik na maging luha ng pagluluksa. Welcome back, Charm! Hi, Charm. Welcome back! May makulit na ulit. Magiging masaya na ulit dito sa office. Tama. Thank you. Nakakainis naman kayo eh. Pinapaiyak niyo ko. Charmaine! Salamat sa Diyos, nakaligtas ka na. Tinakot mo ako. Ate! Salamat sa prayers, ha? Hindi lang naman ako nagdasal para sa'yo. Marami kami dito. 'Di ba? Sabi nga sa Bible, sapagkat saan man, may 2 o 3 nagkakatipon sa pangalan ko. Naroon akong kasama nila. Ayaw ni Lord na malungkot ang kumpanyang to. Thank you. Thank you sa inyo. Bianca, thank you. Sabi ko hindi ako iiyak eh. Dahil hindi naman tayo friends. Pero happy ako na buhay ka. Oh, happy ka? O baka happy ka na wala ka ng kaagaw kay Sir Lucian? Siyempre. Wala eh. In love pala ako kay boss. Ay, sa wakas! Hindi na siya bulag at manhid. Nasa recovery stage pa rin si Charmaine. Kaya isihan lang natin sa kanya, okay? Eh, boss, congrats pala. Dahil sa wakas, nasagot ng dasal mo. Kayo na! Thank you, ate. Okay guys, trabaho na. Nang araw na yon ay bumalik sa normal ang buhay ko. Isang sekretarya na subsob sa trabaho. Kung may pagkakaiba lang, yun ay kay Darwin. Nabaliktad na ang sitwasyon. Kung dati ako ang nangungumusta sa kanya, ngayon siya naman yung panayang tawag sa akin sa intercom. Nagtatanong kung okay lang ako o kung gutom na ako. Minsan, para lang maglambing o mambola o kaya paulit-ulit na mag-I love you sa akin. Kung may nabawas sa trabaho ko, hindi na ako nakukonsume sa pagsagot ng tawag mula sa mga kung sino-sinong babae na pinagtataguan niya. Kapag may naliligaw ng tawag, agad ko ipinakikilala ang sarili ko na girlfriend niya. Sabi nga, protect your property. Samantala natigil ako sa pagtatype ng magring na naman ang intercom. Umangat ang tingin ko sa glass wall at nagtataka ako nang makita na sinasarado nito ang blind sa loob habang hawak ang receiver ng phone. Yes, boss? Busy ka, Chubbs? Yes, bakit? Pasok ka dito. Alam mo, abala ka sa trabaho ko. Oh, ako ang boss dito. Kailangan mong sumunod sa akin. Hay nako, power tripping. Magsasend lang ako ng email tapos pupunta na ako. Natatawa ako at napapailing na tinapos ko ang ginagawa ko bago pumasok sa opisina niya. Nadatnan ko si Darwin na nakaupo sa swivel chair. Pagkatapos ay umangat ang kamay at sumenyas na lumapit ako sa kanya. Ngumiti ako nang hawakan niya ang kamay ko at pinaupo ako sa kandungan niya.
Wala, naglalambing lang. Alam mo ba na pangarap ko to noon? Sa tuwing pumapasok ka dito, palagi kong iniisip na kailan kaya kita magiging girlfriend? Tapos, gusto ko kapag tayo lang dito sa office ko. Kakandong ka sa akin ng ganito. Seryoso? Oo nga. Sabi ko naman sa'yo, ikaw ang dream girl ko. Sa bigat kong to, gusto mo palagi akong kumandong sa'yo? Uy, hindi ka mabigat. Tayo ka ulit. Oh, tapos upo ka. O ayan, Ang bigat. Joke lang. grabe, hayop ka. Joke lang, my love. Hindi ka mabigat. Kaya pa kita buhatin. Alam ko, nag-aalala ka pa rin sa akin. Gusto kong ikalma mo yung sarili mo. Okay na ako. Hindi ko lang maiwasan eh. Na-trauma ako sa nangyari sa'yo. Binaril ka sa harapan ko. Nakita ko kung paano ka unti-unting nawala ng buhay. Araw-araw, natatakot ako na baka mawala ka ulit. Huminga ako ng malalim pagkatapos ay hinawakan sa pisngi si Darwin. Umiti ako sa kanya saka binigyan siya ng isang masuyong halik sa labi. Agad naman siyang tumugon sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Sa ganong paraan, gusto ko siyang pakalmahin at tiyakin na hindi na mangyayari ulit ang kanyang kinatatakutan. Huwag ka mag-alala. Hindi na mangyayari yun. Matatahimik lang ako kapag nahanap na at nahuli yung bumaril sa'yo at kapag namatay na yung mga aswang na gumugulo sa atin. Mangyayari yun, Yats. Konti na lang. Pagkatapos, pagpakasal na tayo. Ha? Nagulat ako nang pinatayo ako ni Darwin pagkatapos ay lumapit siya sa mga nakasaradong blinds at binuksan yun. Natakpan ko ang bibig ko sa gulat nang makitang nakatayo na ang mga office mates ko sa labas ng glass wall. Umagos ang luha ko nang makita ang hawak nilang banner na ang nakasulat ay "Will you marry me?" Habang ang iba ay may hawak na balloons at ang kababaihan may hawak na mga tigi-isang roses na iba't ibang kulay. Mula sa isang drawer may kinuha itong isang maliit na kahon. Tumayo siya sa harap ko, umiti at hinarap sa akin ang hawak nitong isang diamond engagement ring. Chubbs, I've been in love with you my whole life. Sinabi ko sa sarili ko noon at ipinangako ko na ikaw lang ang babaeng mamahalin ko. Sinubukan kong ibaling sa ibang nararamdaman ko. Natakot ako na baka masirang friendship natin kapag nagtapat ako. At hindi naman pala parehong nararamdaman natin. I'd rather have you as my friend and let you be with another man than lose you at all. Pero ibang kumilos ang tadhana. Sa huli, hinadlangan man tayo ng kamatayan na ipanalo pa rin natin. Yats naman eh. Pinapaiyak mo ko. Sandali. Tatapusin ko lang yung speech ko. Pinagandaan ko to eh. Kaya nang ibalik ka ng Diyos sa akin. Nangako ako sa Kanya at sa sarili ko na hindi na ako magsasayang ng oras. Kaya nung nasa coma ka pa, nagpaalam na ako kay Nanay Wilma. Total mga bata pa lang tayo at kilala na natin ang isa't isa. Lahat ng maganda, pangit, at mabahong ugali at parte ng pagkatao natin, alam natin. Kaya wala akong nakikitang dahilan para patagilin pa to, Charmaine. Chubbs, will you marry me? Oo naman. Yes! Talaga? Oo nga. Magpapakasal ako sa iyo. Bakit ka kinuha ng ganito? Kabili Tumayo si Darwin mula sa pagkakaluhod at sinuot ang singsing sa akin. Pagkatapos ay pareho kaming emosyonal na hinalikan ng isa't isa. Saka nagyakap ng matagal. Nang tumingin ako sa labas ay nakita ko na nagdiriwang din ang mga office mates namin. Pero sa gitna ng kasiyahan namin ay may nahagip ang mga mata ko. Ang mga matalim na tingin sa akin ni Lucian. Pero saglit na saglit lang yun.
Split second tapos bigla na siyang ngumiti sa akin at nag-thumbs up pa. Binaliwala ko yun at bumalik kay Darwin ang atensyon ko. Masyado akong masaya para pagtuunan ng ibang bagay. Dito pa rin ang mga gamit mo na parang babalik ka pa. Uwi tayo na maaga. Nagpanda ako ng special dinner sa bahay. Alam ng pamilya natin na magpo-propose ka ngayon? Oo, syempre. Oh, talaga? Ang galing mong magtago. I love you, Chubbs. I love you, Yats. Puso ko, ikaw pa rin ang hanap ko. Gabi, pasado 8:00. Ang eksenang ito ay ayon na rin sa naging saksi na janitor na stay-in sa opisina at nagkataon na nakahiga sa sulok ng sandaling iyon. Ayon sa kanya, habang madilim na sa paligid ng opisina at walang tao, may isang mesa ang naiwan na bukas ang ilaw. Si Bianca. Nag-overtime para tapusin ang mga pending na trabaho. Nang magring ang cellphone ay agad niyang sinagot ito. Pinindot niya ang speaker button at nakipag-usap habang nag-aayos ng table. Hello? Ano na? Kumusta ng plano? Wala pa. Hindi ako makakakilos at baka mabuking ako. Nahagip ako ng CCTV eh. Mainit pa yung sitwasyon. Ng kotse naman, oh. Nakalusot na nga ako sa mga pulis. Baka naman, ikaw pang magsabit sa akin, ah. Sasabi talaga tayo kapag pimpresyon mo ako. At hindi ako makakapagplano ng maayos. Ang bobo mo kasing bumaril, Dan. Malapit ka na nga kay Charm, hindi mo pa inasinta sa ulo. Di sana wala na tayong problema. Kung namatay ang babaeng yon at na-depress si Darwin, mas madali na tayo makakapagnakaw sa kumpanya. Tatanga-tanga ka kasi. Malay ko ba naman na mabubuhay pa yun? Siniguro ko naman na mapupuruhan siya. Tsaka huwag mo nga akong mainsulto ha. Ikaw nga ilang buwan na dyan eh. 100,000 pa lang ang nakukuha mo. Hanggat buhay si Charm, hindi tayo makakakuha ng mas malaking pera. Matindi kang tabatsoy ngayon. Lahat ng financial report ay dumadaan sa kanya. Tiyak na mapapansin niya kapag lumaki yung kinuha ko. Naitatago ko pa sa ngayon sa likod ng presyo ng materyales yung mga paunti-unti na nananakaw natin. Dahil maliit na halaga pa lang yun. Kapag ako ang pumalit sa posisyon niya, kapag namatay siya, madali na natin maggagawa ang plano. Oo nga. Gagawa ko ng paraan. Magpapalamig lang muna ako. Anong balita dyan sa mansyon nila, Sir Darwin? Alam mo na kung saan yung safe box nila at mga alahas? Oo. Nasa kwarto ni Sir Toby. Pero hindi ako basta makapasok doon. Ang daming katulong eh. Nagkalat sa buong bahay. Sige na, diskartehan mo yan, ha? Oo, ako nang bahala. Nandito nga pala ako sa labas. Pumunta ka dito. Ang ginagawa mo dyan? Ilang araw na tayong hindi nagkikita ha. Wala kang ginawa kundi ang landi ng Lucia na yun. Nagpapagalaw ka ba doon? Aba, syempre. Paano ko mabobol at mananakawan yung solution kung hindi ko ibibigay yung sarili ko? Baka naman yung pinagpalit mo na ako doon. Hindi, Gwapo lang yun, pero walang kwenta sa kama. Mas magaling ka pa rin dun. Halika na dito, bilis. Butya ka. Masyado kang abala doon. Tapos ako pinababayaan mo. Sabik na ako sa'yo eh. Pumunta ka naman dito para matikmang kita ulit. Ako naman ang paligayahin mo. Oo na, sige na. Nandiyan na. Magsasarado lang ako ng computer. Nagmamadaling nagligpit ng gamit si Bianca. Papatayin na lang daw niya ang ilaw sa cubicle na mapahinto siya at nagulat pa nang nakitang may lalaking nakatayo sa di kalayuan. Dahil madilim ang paligid, naaninag lang niya ang taas nito pero hindi makita ang mukha. Hanggang sa magsalita ito at kumunot ang noo niya nang hindi marinig ang pamilyar na tinig. Sino yan? Gabi na. Bakit nandito ka pa? Sino ka? Kanina ka ba dyan? Medyo sapat na para marinig ko ang plano mo laban kay Darwin at Charm at dito sa kumpanya. Huwag mo akong isusumbong. Paparating ka namin kapag nagtagumpay kami. Basta huwag ka lang maingay. Magkano? 10%. Sige. Gawin ko ng 20.
Papayag ako sa 10% sa isang kondisyon. Sige, ano yun? Kasama sa ibabayad mo sa akin ang katawan mo. Sige ba? Yun lang pala eh. Kailan? Ngayon na? Bilisan lang natin at may naghihintay pa sa akin sa labas. Sige, umpisaan na natin. Dito? Oo, dito kita papatayin! Alas 6 pa lang ng umaga nang makatanggap kaming dalawa ni Darwin ng tawag. Dahil doon ay nagmamadali kaming pumasok ng opisina. Hindi ko nagawang makapag-makeup sa sobrang pagmamadali. Hanggang sa makarating kami. Papasok pa lang ng parking lot ay sinalubong na kami ng 2 police mobile car at isang ambulansya. Bukod doon ay nagkakagulo na rin ang mga empleyado na kararating lang din gaya namin. Mabilis kaming bumaba at napatakbo ng wala sa oras. May kordon na dilaw sa loob ng opisina pagdating namin. Matapos magpakilala ay pinapasok kami ng mga pulis kung saan nadatna namin si Ate Marta at Lucian. Halos napasigaw ako sa gulat at napaatras nang tumambad sa amin ang patay na katawan ni Bianca. Dilat ang mata at nakabukas ang bibig. Nakahiga ang ulo nito sa mesa ng patagilid. Nang silipin ng mga pulis ang ilalim, tumambad sa kanila ang butas nitong tiyan. Bianca? Wakwak ang tiyan. Tsak na aswang ang may gawa nito. Sino nakadiskubre ng katawan niya? Yung janitor na duty ngayong umaga, pagpasok dito, ay nilapitan pa daw niya dahil akala niya nakatulog na dito sa opisina. Tapos nagtataka siya na ang daming dugo sa sahig. Ayun, pagsilip niya, saka lang nakita na patay na pala. Teka, bakit ang aga mo dito ngayon? Tinawagan ka rin? Oo, saktong malapit na ako dahil nagja-jogging ako. Tingnan mo nga naka-sweatpants pa ako. Buti nga sa kanya. Iba talaga ang karma. Bakit ate? Huwag ka magsalita ng ganyan. May iniwan yung pumatay sa kanya. Isang tape recorder. Kasama ang mga pulis, pumasok kami sa private office ni Darwin at doon sa amin pinarinig ang laman ng tape recorder na nakita na nasa ibabaw ng mesa malapit sa bangkay ni Bianca. Nang marinig namin yun, napaupo nilang ako sa gulat. Ang kaninang luha ng pagdadalamhati ay napalitan ng tuot. Habang si Darwin ay galit na ikinuyom ang kamao at nasuntok ng malakas ang mesa. Agad namin nakilala ang kausap ni Bianca. Si Kuya Dan, ang driver ni Darwin. Siya ang bumaril sa akin. Matapos magbigay ng impormasyon ay agad umalis ng ibang pulis para hanapin ito. Sunod naman ipinakita sa amin ng mga pulis ang nahuli sa CCTV camera. Nakita doon ang pagsugod ng aswang kay Bianca. Pinatay siya ng aswang doon sa mismong cubicle niya. Pero kung paano nakapasok doon, walang nahagip ang camera. Mga animal! Mga traidor! Mabuti na lang pare, at hindi pa ganun kalaki ang nadispal ko nila sa kumpanya. Pero 100,000 pa rin yun. Napakahayop! Pinagkatiwalaan ko sila, lalo na si Kuya Dan. Hindi ako hihinto hanggat hindi nahuhuli ang kriminal na yon. Ngayon, ang aswang nila ang problema natin. Kinagabihan dahil sa nangyari ay maghapong tahimik at wala sa mood si Darwin. Naroon kami sa bahay nila at naglambing siya sa akin na tabi ulit kaming matulog. Paakyat pa lang ako sa hagdan nang matigilan ako at nadaanan si Uncle Toby na nasa dining table. Hawak ang photo album at binuklat yon. Dahil na-curious din ako, lumapit ako. Uncle, gabi na. Hindi pa po kayo matutulog? Hindi pa naman ako inaantok. Si Darwin, tulog na. Hindi pa po, pero nasa kwarto na. Kanino pong pictures yan? Sa amin, narito ang mga larawan naming mag-anak. Buhay pa si Clarita sa mga larawang ito. Yung mami po ni Darwin? Oo. Tignan mo siya at ang nanay mo. Matalik silang magkaibigan noon. Kasama nila si Olga. Olga?
Chubbs, halika na dito sa taas. Sandali lang. Nag-uusap pa kami ni Uncle. Darwin, halika dito at bumaba ka. May sasabihin akong importante. Sinunod ni Darwin ang ama at bumaba ito. Pagkatapos ay naupo sa tabi ko. Ipinakita niya sa amin ang picture ng 3 babae. Ang nanay ko, ang mommy ni Darwin at ang isang babae na hindi pamilyar sa akin. Napatingin ako kay Uncle nang ituro nito ang babaeng huling nabanggit. Iyon marahil ang tinutukoy niya kaninang Olga. Tatlo silang malalapit na magkakaibigan at parang magkakapatid ang turingan nila. Ngunit sa kanilang tatlo ay laging napag-iiwanan si Olga. Sa pamumuhay, mayaman si Clarita at ang pamilya ng nanay mo noong paman ay nakakaangat na talaga sa buhay. Sa kanilang tatlo, si Olga ang mahirap. Isang gahing, isang tuka. Pero hindi lang yan ang lamang ng dalawa. Sa kanya, may angking kakayanan si Wilma at Clarita. Ang nanay mo bilang isang magaling na albularyo. At ang mami mo, Darwin, ay isang magaling na manghuhula. Po? Manguhula si Mami? Hindi basta manghuhula. May kakayanan siyang makita ang propesiya. Dahil sa angking galing ng dalawa, ay hinangaan sila ng mga tao dito sa atin, lalo na ang mga kalalakihan. Sadyang pinalad kaming dalawa ng tatay mo at tabihag namin ang puso nila. Habang hinahangaan sila ng mga tao, ay napag-iwanan uli si Olga. Nakukutya. Wala naman daw siyang ambag sa kanilang tatlo. O kaya, hindi siya bagay na sumama sa dalawa dahil pangit siya at marumi. Saling pusa. Dahil doon ay nabuhay ang inggit ni Olga sa dalawa. Bigla na lang siyang nawala at hindi na nagpakita sa kanila. Makalipas ang ilang buwan ay bumalik si Olga. Pero may nag-iba na sa kanya. Mas lumakas na siya at matapang. Naging palaban. Isang gabi ay tumambad sa dalawa ang katotohanan. Kaya pala nawala si Olga ay sumama siya sa grupo ng mga aswang. Ang lahi ng Bulawan. Ano pang sunod na nangyari? Naging magkalaban ba sila? Oo. Tumiwalag si Olga sa pagkakaibigan nila at naging aswang. Dahil sa inggit at kagustuhan niyang maging malakas at kakaiba, gaya sa mga kaibigan niya. Ang mapabilang sa lipunan na ang tingin sa mga gaya nila ay latak dahil mahirap sila. Sumanib siya at naging aswang. Mula noon ay naging mortal ng magkaaway ang tatlo. Ang albularyo at manghuhula laban sa aswang. Hanggang sa nagpakasal kami ng mami mo at gayon din si Wilma at ang tatay mo. Hindi ka pa ipinapanganak nito, Charm. Pero 2 taon pa lamang noon si Darwin. Habang sakay si Wilma at Clarita ng kotse, kasama ka anak. Hinarang sila ni Olga. Nabangga ang kotseng minamaneho ng mami mo at tumaob sila. Pagkatapos ay kinuha ka ng aswang at nasugatan kanya sa dibdib. Ang birthmark na nasa kaliwang dibdib mo. Hindi yan talaga birthmark. Peklat yan mula sa kuko ng aswang ni Olga. Ano po? Sa madaling salita, ay nakaligtas sa aksidente si Clarita at Wilma at pag-atake ng aswag. Pero ikaw, hindi. Dahil sa masamang tama mo noong tumaob ang kotse. Ang ibig mong sabihin, namatay ako? Oo. Gaya ng nangyari kay Charm, nag-aagaw buhay ka ng itakbo sa ospital. Hindi nagtagal nang makarating sa emergency room, ay dineklara kang patay. Hindi na namin matanggap ang nangyari. Umiiyak sa labas ang mami mo. Tumayo sa gitna
at dumipa habang nakatingala sa langit. Sumigaw siya ng malakas, makasakaling mapakinggan ng Diyos ang dasal niya. Nagmamakaawa, nagbitaw siya nagsalita. Ipapalit niya ang kanyang buhay basta makabalik ka. Makalipas ang ilang minuto, matapos kang ideklarang patay ng mga doktor, bumalik ang tibok ng puso mo. Nang mahawakan ng mami mo, ang sugat mo sa dibdib. Doon siya may nakitang propesya. Ano po yung nakita ng mami? Tungkol sa akin? Isang binata ang tatapos sa lahi ng mga buwawan. At ikaw yun, anak. Ikaw ang nakatakdang tumapos sa kanila. Sigurado ka, Dad? Oo. Alam din ito ni Wilba. Matapos iyong makita ng mami mo at bigla siyang namatay. Ayon sa mga doktor, cardiac arrest. Pero sa nanay mo, Charm, yun ay dahil sa ginawa ni Clarita na pagsasakripisyo sa sarili. Isang mataimtim na dasal mula sa kaibuturan ng puso ng isang ina na nagluluksa at handang gawin ang lahat para sa kanyang anak. Nakipagkasundo siya sa langit. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa iyo. Ang propesiyang nakita ng mami mo ay tinago namin ni Wilma at nangako na sasabihin lang ito sa takdang oras. Kung yun ang kapalaran ko, tatanggapin ko po. Kaya kong labanan ng mga aswang na yon at hindi ako natatakot sa kanila. Yats, si Kuya Dan, tumatawag. Hello? Nasaan ka, hayop ka? Susuko na ako. Susuko na ako. Basta tulungan niyo lang ako. Ayoko pang mamatay. Hinahabol niya ako. Nang makarating kami sa parking lot ay agad namin kinuha ang armas. Mahabang baril ang hawak ko dahil hindi naman ako pwedeng tumakbo at lumaban dahil sa kalagayan ko. Sa ganitong paraan ay alam ko na may magagawa pa rin ako. Armado ng anting-anting, isang 45 caliber na baril, bolo at buntot pagi. Kasama namin si nanay na siyang aalalay sa akin pati ang ilang dating tauhan ng lolo ko na kasama kong lumaban noon. Bumaba kami ni Darwin ng kotse. Dan! Lumabas ka dyan! Sir! Tulungan niyo ako! Sir! Ayoko pang mamatay! Nasaan na yon? Sir Darwin! Patawarin mo ako! Nasaan ka? Darwin, ayos siya! Hinanap namin ang pinanggalingan ng boses ni Kuya Dan hanggang sa gulat na itunuro siya ni nanay. Naroon sa poste sa sulok at nakagapos ito. Duguan at may mga kalmot sa katawan. Wala kaming naramdaman na awa sa kanya sa kabila ng nakita naming kalagayan nito. Sa halip ay mas tumindi ang galit ko. Kung pwede lang nabarilin ko siya agad ng mga sandaling yun, gaya ng ginawa niya sa akin. Hayop ka! Pinagkatiwalaan kita! Bakit niyo pinagtangka ang patayin si Charm? Dahil sa pera? Binaliwala mo ang mabuting pakikitungo sa'yo? Huwag nilang si Bianca. Dahil hayop na yung babae niya sa una pa lang. Si Bianca ang mastermind sa pagnanakaw. Ikaw sana ang target niyang pikutin pero hindi siya umubra kay Charm. Pero maniwala ka, wala pa akong nakuha ang pera at ala sa inyo, Charm. Patawarin niyo po ako. Alam na ng mga pulis ang baho nyo. Matagal nyo ng modus operandi ni Bianca ito. At palagi yung target ay mga mayayaman. Pero ang lahat ay may hangganan. Bukod sa pera, ano pang dahilan ninyo? Maniwala ka, wala na. Pera lang talaga. Kinailangan mawala si Charmaine para mawala ang atensyon mo sa kumpanya. Nang sa ganun ay mapunta kay Bianca ang posisyon niya at mas madali siya makapagpalabas ng pera. Huwag kang mag-alala. Hindi namin hahayaan na patayin ka ng mga aswang. Dahil mas gusto kong makitang naaagnas ka sa likod ng mga rehas. Darwin, pare! Lucian! Umalis ka na muna! Delikado ngayon dito. Baka maabutan ka ng aswang. Aswang! Siya ang aswang, sir!
Si Sir Lucian! Ah! Darwin! Lalayo sana si Darwin nang bigla siyang sakalin ito sa leeg. Mabilis akong lumapit at tinutok dito ang baril. Sa isang iglap ay nakalimutan ko ang kalagayan ko at ang tanging nasa isip ko ay ang kaligtasan ng mahal ko. Inagaw ni Lucian ang mga hawak na armas ni Darwin at pagkatapos ay tumawa hanggang sa parang hindi na niya ito sinasakal at nakayakap na siya dito mula sa likod. Sinagip kita. At ang kumpanya sa masamang balak ng dalawang yan. Huwag mong sabihin na ito ang igaganti mo. Kalaban ka rin! Ikaw ang nagtangka sa akin dun sa basement! Yung matandang babae, sino yon? Siya ang nanay ko. Anak ka ni Olga? Ang dalawang nalalabis sa lahi ng mga buawan! At madadagdagan pa kami. Kung hindi lang nagpakabobo si Bianca at pinili ang driver na yan kesa sa akin, siya sana ang pupunlaan ko upang isilang ang susunod na henerasyon ng lahi namin. Pero hindi ko magagawang talikuran ang totoong mahal ko. Ano? Matagal na dapat kitang pinatay, Darwin. Dahil yun ang utos ni nanay. Ang patayin ang mga anak ng dalawang mortal niyang kaaway. Pero mula nang makilala kita, ay inibig na kita. Pero gaya ka ni Charmaine, hindi mo ko makita dahil umiikot sa kanya ang mundo mo. Wala akong magawa kung hindi ang maling ka sa malayo. Nagbabaliw ka na, Lucian! Oh! Baliw na baliw ako sa'yo. Handa kitang ipagtanggol sa nanay ko. Sisiguraduhin ko na hindi ka nisasaktan. Kaya ko siyang patayin para sa'yo. Basta mangako ka sa akin na iiwan mo si Charm at sasama ka sa akin. May kinalaman ka ba sa planong pagpatay ni Dan at Bianca kay Charm? Wala. Pero alam ko na si Dan ang bumaril sa kanya. Hindi ako nagsalita dahil bakit ako magluluksa sa babaeng karibal ko? Eh pagkakataon ko na para masolo kita. Hayop! Lahat kayo! Anong akala mo? Mahaba pa kayong mabubuhay! Oo. At ibabalik ko ang mga lahi namin na inubos nyo. Mahina ka ngayon, manunugis. Hindi mo kayang lumaban. Kaya kung ayaw mong mamatay, huwag ka nang makialam dito! Chubbs! Okay lang ako. Kaya ko to. Magtiwala ka sa akin. Hindi kita ibibigay sa kanya! Magkamatayan na pero ipaglalaban kita hanggang sa huli! Alam ko. Basta tandaan mo, mahal na mahal kita. Pero kung ito ang nag-iisang paraan para masiguro ko na ligtas ka, handa akong magsakripisyo. Anong sakripisyo? Talagang pipiliin mo yung bayot na aswang na yan? Tanggapin mo na lang, ha? Tumahimik ang lecheng bakla ka! Pasasabugin ko yung dalawang bao sa pagitan ng hita mo! Tingnan ko lang kung makapagkalat ka pa ng lintik na lahi mo! Chubbs, okay lang. Anong okay lang? Hindi okay yon. Nilabanan ko ang kamatayan at bumalik ako para sa'yo. Tapos pipiliin mo yung lintik na bading nagawa sa steroid ang muscles? Hindi na usong sakripisyo. Patayan kung patayan! Sinasabi ko sa'yo, Darwin James, lagot ka talaga sa akin mamaya! Mahirap bang tanggapin, ha? Akala mo siguro mahal ka niya, no? Mas mahihirapan kang tanggapin ang sasabihin ko sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Ako ang karmang magdadala sa'yo sa impyerno! Chubbs! Ngayon na! Nagulat si Lucia nang biglang sinigo ni Darwin ang malakas sa mukha. Saka binigyan ng malakas na sipa na mabitawan siya nito. Mabilis na dumapa si Darwin at doon ko sunod-sunod na binaril ang aswang. 3 ang balang tumama sa kanya sa iba't ibang parte ng katawan. Ang pang-apat ay sa puso. Ngunit sa kabila nito ay nagawa pa rin niyang tumayo. Kahit nangihina na ay sumugod ito kay Darwin. Nagpambuno silang dalawa at nagpagulong-gulong sa lupa. Isa kang hangal! Kaligtasan at panibagong buhay ang binibigay ko sa'yo. Pero mas pinipili mo pa rin ang babae yan!
Kahit sino pang iharap mo sa akin, ay pipiliin ko pa rin si Charm. Alam na alam mo kung gaano ko siya kamahal. Kaya kailangan niyang mamatay. Mauna ka na! Hindi ito ang katapusan ng lahat! Tama ka! Hindi dito natatapos to! Dahil pagkatapos mo dito sa lupa ay habang buhay masusunog ang kaluluwa mo sa impyerno! Matapos saksakin ni Darwin ang 2 beses ang aswang sa dibdib, ay lumapit ito sa kanila. Kanina lang magsimula magsalita si Lucian. Nakita ko na agad ang pasimpleng senyas niya. Nasakyan ko lang ang sinasabi nito. Sa bandang huli ay palihim siyang bumilang at doon ko na binaril ang aswang. Na makalapit ako ay kinuha ni Darwin sa akin ang baril at binaril sa ulo si Lucian. Hindi! Ang anak ko! Anong ginawa niyo? Katapusan na ng lahi niyo, Olga! Hindi totoo yan! Yan ang totoo! Matagal nang itinakda ang katapusan ng lahi niyo! Nakalimutan mo na ba nang minsan mong pinagtangka ang patayin ng anak ni Clarita? Eto siya! Ang sugat na iniwan mo sa kanyang dibdib ay nagmarka at nakita ang isang propesiya. Nabuhay muli ang bata para gawin ang itinakda! Ang tapusin ng lahi nyo! Hindi ito totoo! Alam kong alam mo ang tungkol sa propesiya! Huwag mong ikaila! Hindi ka lang sigurado kung sino sa mga anak namin ang gagawa ng itinakdang kapalaran nyo! Kaya mo nga plinanta ang anak mo sa kumpanya nila Darwin, di ba? Para patayin sila! Mawalang galang na po, Nang. Pero naghihintay na sa inyo ang anak ninyo sa kabilang buhay. Hindi nyo kami mabubura sa mundo! Mabilis na tumakbo ang aswang palapit kay Darwin. Habang si nanay ay hinila ako palayo. Agad niyang dinampot ang bolo, saka sinalubong ang aswang. Nang gumalaw at umatakay ang kamay nito, ay mabilis na tumungo si Darwin, sabay saksak sa tiyan ng kalaban. Nang mahagip ng aswang ang likod niya at nakalmot, doon siya napahiga. Akmang susunggaban siya ng aswang nang mabilis kong binaril ito at tinamaan siya sa braso. Muli akong nagpaputok at tinamaan ko siya sa paa. Lumayo ka sa kanya! Hindi kami pwedeng mamatay! Magbabayad kayo sa ginawa niyo sa anak ko! Wala na! Tapos na! Wala ka nang magagawa! Dahil natupad na ang propesiya. Patay na ang anak mo! Kaya hindi na madudugtungan ang lahi ninyo! Patayin mo na siya, Darwin! Ngayon na! Wag! Hanggang dito na lang kayo. Dahil mula noon at hanggang ngayon, kahit kailan ay hindi nagkaroon ng puwangang mga gaya ninyo sa mundo! Wilma! Sayang, Olga. Masyado kang nagpalamon sa inggit. Minahal ka namin ni Clarita na parang isang tunay na kapatid. Lahat ng ipinakita at ginawa namin para sa iyo ay bukal sa loob namin. Pero masyado mong binabang sarili mo. Sa halip na hayaan kaming tulungan kang umangat. Kung inaakala mo na naging makapangyarihan ka at naging malakas ka nung pinili mong sumapi sa mga buawan, nagkakamali ka. Kahit kailan ay hindi naging solusyon sa problema ang kumampi sa kasamaan. Dahil sa ginawa mo, ay mas lalo mong nilugmok ang sarili mo. Ngayon, tapos na ang pagkakalat nyo ng lagim dito sa bayan na ito. Sumalangit nawa ang kaluluwa ni Clarita. Matapos saksakin ni Darwin sa puso ang aswang, sa wakas ay tuluyan na itong namatay. Natigilan ako ng pag-angat ng tingin ko, naroon ang matandang nakausap ko ng mga oras na mamatay ako. Ngumiti siya sa akin at kumuway pa bago tuluyang naglaho. Agad akong yumakap kay Darwin nang lumapit siya sa akin. Ay, sa wakas natapos na rin. Nagutom ako Halika, kain tayo tapsilog at pare sa bayan. Tara, Nay. Halika, kain tayo. Sir! Sir Darwin! Tulungan niyo po ako! Pakawalan niyo ako dito! Diyan ka lang. Parating na yung susundo sa'yo.
Makalipas ang ilang buwan, kasal na kami ni Darwin at naroon nga kami sa isang hotel sa Maldives kung saan kami nag-honeymoon. Naroon siya sa kama at nakahiga habang nanonood ng TV. At ako, kanina pa nakakulong doon sa banyo at kinakabahan. Dahil NBSB ako. Wala pa rin akong karanasan. Mas virgin pa ako sa Virgin Island. Lord, kinakabahan ako. Ano ba? Bakit ba kasi kailangan ng ganun? Pero sabi ni Ate Martha, sa una lang daw masakit tapos heaven na. Ano ba yun? Ay, Peklat! Love? Chubbs? Kanina ka pa dyan. Ayos ka lang? Ha? Meron kasi ako. Huwag mo akong niloloko, Chubbs. Kabisado kong cycle ng period mo. Lumabas ka na dyan. Bakit ba kasi? Mama Mia! Ang sexy ng misis ko ah! Natawa ako nang halos lumuwa ang mata ni Darwin nang nakita ang suot ko. Niragaluhan kasi ako ng mga friends ko ng mga lingerie at isuot ko daw sa honeymoon namin. Kaya sinunod ko sila. Isang sexing lace nighties ang suot ko, kulay pula. Nagdiet pa ako ng konti bago ang kasal namin kaya medyo kumurba ng konti ang bewang ko. Susunggaban dapat ako ni Darwin pero bigla akong tumakbo. Yats naman ni. Pwede bang bukas na ng gabi na lang? Gusto mo makipag-abulan ha? Halika dito! Sa ginagawa mo, lalo mo lang akong sinasabik eh. Yats naman! Huli ka! Tumalon mula sa kama si Darwin at niyakap ako. Pagkatapos ibinagsak niya kami ulit sa ibabaw ng kama. Hindi ako tumanggi ng halikan niya ako ng matagal at dahan-dahang inalis ang buhol ng suot ko. Maganda yung suot mo, ang sexy. Bagay na bagay sa'yo. Pero mas gusto ko pa rin na wala ito. Natatakot ako. Ako bahala sa'yo. Wala ka bang tiwala sa akin? Meron. Yun naman pala eh. Yats, hindi ka ba talaga magsisisi na akong pinakasalan mo? Kahit na sinasabi nila na hindi daw tayo bagay, kasi malaki ako. Wala akong pakialam sa kanila. At hindi ako nagsisisi. Mas magsisisi ako kung tuluyan kang nawala sa akin at hindi ko nasabi sa'yo ang nararamdaman ko. Thank you. Kasi kahit sa kamatayan, hindi mo ako sinungko. Anong gagawin ko? Mahal talaga kita. Umpisahan na nga natin. Yes! Yes! Matapos ang misyon ko bilang manunugis at tuluyang tumalikod dito, tahimik kaming nabuhay ni Darwin kasama ngayon ang dalawang anak namin. Isinuko namin ang aming buhay sa Panginoon at tinanggap siya. Sa lahat ng nangyari sa buhay ko at sa amin ni Darwin, tinuro ng mga pangyayaring ito na walang sino man o anuman ang makasisira sa dalawang taong pinagbuklod ng Diyos. Umadlang ang kamatayan sa amin dahil sa masamang balak ni Dan at Bianca. Pero sa huli ay ang magandang plano ng Panginoon ang mas nanaig sa amin. At sino nga bang mag-aakala na sa hinaba-haba ng panahon na best friend ang tingin ko kay Darwin, sa huli siya pala ang nilaan ng Diyos para sa akin. Para naman sa mga kagaya ko na plus size, huwag kayong makinig sa mga sinasabi ng mga nanlalait sa inyo. Mag-diet kayo kung yun ang gusto nyo. At kung sa tingin nyo, yun ang makabubuti sa'yo. Pero dapat, hindi para i-please ang ibang tao. Isang araw darating din na lalaking tatanggapin ka kahit ano pa ang hugis ng katawan at timbang mo. Dahil tandaan mo, maganda ka. Maganda tayo. We are all just built a little extra large. Kayo, aming tagapakinig, nakaranas na ba kayo o may kakilala kayo na may near-death experience? Share nyo naman at